Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 21 hanggang 30. Kabanata 21, Someone sa Lungguhit L. Sa Gonzales City, ang pinakakinatatakutan na tao ay hindi si Ovidio Cook, ang lokal na tycoon na kumokontrol sa Titan Group, o ang maunlad na pamilyang Brandon. Si Aaron Jackson iyon, ang mailap na dragon. Ang dating dalawa ay mga public figure, pinipigilan at maingat sa kanilang mga aksyon. Pero iba si Aaron Jackson, he acted on his own whims. 3 taon na ang nakalilipas, nagdulot siya ng kaguluhan sa Gonzales City ngunit walang nag-question dito, isang katotohanan na lubos na nakakapukaw ng pag-iisip. Boss, nang makita si Aaron Jackson, yumuko ng malalim si Dominating Tiger at mabilis na humakbang pasulong. Ngayon, kahit isang hanggal ay mahulaan ang pagkakakilanlan ng lalaking nakaputi. Aaron Jackson, ano ang nagdala sa iyo dito? Nang makita ni Jackson Brandon ang lalaking nakaputi, kinusot-kusot ni Jackson Brandon ang kanyang mga mata at saka nakangiting lumakad, nag-abot ng kamay, ako si Jackson Brandon. Sa Gonzales City, hindi na kailangan ng pagpapakilala, di ba? Si Jackson Brandon ay ang panganay na anak ng Brandon family, ang nangungunang young master ng Gonzales City. Pagharap kay Aaron Jackson, hindi siya nagpakita ng takot. Kahit sa tono niya ay may bahid ng panunuya. Ang ama ni Jackson Brandon ay si Damian Brandon, isang kilalang negosyante sa Gonzales City. Sa paglipas ng mga taon, pinalaganap niya ang kanyang mga koneksyon ng malawakan, na naghabi ng isang hindi kapani-paniwalang malawak na lokal na network. Siya ay isang taong may malaking lakas. Gayunpaman, si Aaron Jackson ay hindi man lang nag-abala na makipagkamay sa kanyang inalok na kamay, at magsabi ng isang salita. Tinatrato niya siya na parang hangin, hindi siya pinapansin. Aaron Jackson, alam kong may malaking pangalan ka, ngunit sa palagay mo kaya mong kumilos ng napakataas at makapangyarihan sa harap ko. Nagdilim ang mukha ni Jackson Brandon habang awkward na binawi ang kanang kamay, nagsasalita sa sobrang hindi nasisiyahang tono, binibigyan kita ng mukha, huwag kang mahiya. Parehong mayaman at makapangyarihan ang pamilya Brandon, matatakot ba siya sa isang hamak na tao? Sa isang iglap, makapal ang hangin sa amoy ng pulbere. Sa loob ng private room, pigil hininga ang lahat, hindi man lang naglakas loob na kumurap. Mapangahas na kabataan. Lumingon si Aaron Jackson, sabay turo sa ilong ni Jackson Brandon, sa Gonzales City, kahit si Damian Brandon ay dapat maging magalang sa akin. Sino ka sa tingin mo? His. Sa loob ng pribadong silid, nakahinga ng maluwag ang mga miyembro ng Radcliffe clan. Para kausapin si Jackson Brandon ng ganyan. Si Aaron Jackson ay talagang isang walang awa na karakter. Paano mo makakausap si Mr. Brandon ng ganyan? Bago pa makapagsalita si Jackson Brandon ay may lumabas na binata mula sa kanyang likuran. Pinandilatan ng binata si Aaron Jackson, paumanhin. Ang kanyang pangalan ay Yancy Davenport, ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang chain ng mga shopping mall. Siya ay palaging malapit kay Jackson Brandon dahil sa kanyang kahusayan sa pambabula, na ginagawa siyang pinakatapat na allipiers ng huli. Aaron Jackson, isaalang-alang ang paghingi ng tawad kay Mr. Brandon. Siguro maaari mong mapanatili ang ilang dignidad sa harap ng aking ama, ngunit iyon ay mababaw na kagandahang loob. Dapat kang maging malinaw sa iyong sariling timbang, sabi ni Jackson Brandon, na tumatawa habang naglalabas ng sigarilyo sa kanyang dibdib. Agad siyang sinindihan ng kanyang mga tagasunod ang sigarilyo. Hawak ang usok, walang pag-aalinlangang sinabi ni Jackson Brandon, Yancy Davenport, simula ngayon, isasakupin na kita sa Gonzales City. Akin ka, kay Jackson Brandon. Smack! Bago matapos ni Jackson Brandon ang kanyang pangungusap, sinampal ni Aaron Jackson si Yancy Davenport, na binaligtad ito sa lupa. Awkward. Isa itong sampal sa mukha ni Jackson Brandon. Nang mga sandaling iyon,
Nanginginig ang kamay ni Jackson Brandon na may hawak ng sigarilyo. Namula agad ang mukha niya. Sa galit, itinapon niya ang sigarilyo sa lupa at dinurog ito ng paa. Yancy Davenport, bumangon ka. Balikan mo siya. Tuluyan nang nawalan ng gana si Jackson Brandon. Pinahiya siya ng sampal na iyon. Oo, Mr. Brandon. Si Yancy Davenport, hawak ang mukha, galit na tumingin kay Aaron Jackson. Nangunguna sa tigre, ipaunawa sa kanya. Walang pakialam na wika ni Aaron Jackson. Tila siya ay masyadong mababa ang loob nitong mga nakaraang araw, hanggang sa puntong isang supling lamang ng pamilyang Brandon ang nangahas na hamanin siya. Ang pamilyang Brandon, si Aaron Jackson ay hindi talaga nagmamalasakit, si Damian Brandon ay isang madaling pumatay. Oo, malalaking hakbang ang ginawa ng nangingibabaw na tigre, binuhat si Yancy Davenport gamit ang isang kamay. Ang biglaang paggalaw ay natakot kay Yancy Davenport. Dominating Tiger, ibaba mo siya, o ipapapatay ko kayong lahat. Hindi mo ba alam ang abot ng pamilya Brandon? Matapos mabawi ang kanyang pakiramdam, ang boses ni Jackson Brandon ay hindi karaniwang malamig. Yancy Davenport ay nananatili para sa kanyang sarili, kung may nangyaring hindi maganda ngayon, talagang mawawalan siya ng mukha. Kung hindi man lang niya maprotektahan ang sarili niyang alipin, ano kaya ang gagawin niya, ang nangungunang bachelor ng Gonzales City? Bukod dito, ang mga salitang binibigkas pa rin sa kanilang mga tainga. Ang lakas ng loob na insultuhan ang aming amo ay nililigawan si kamatayan. Ang nangingibabaw na tiger ay hindi nagpakita ng intensyon na pakawalan ang kanyang hawak. Kaya lang, hinawakan niya si Yancy Davenport na sinuspinde sa hangin. Huwag masyadong madala, umungol si Jackson Brandon, namumuo ang mga ugat sa mukha. Mahigpit na nakakuyom ang magkabilang kamao niya. Ginalaw-galaw ni Aaron Jackson ang kanyang mga daliri, sinulyapan sina Julius Reed at Kella Radcliffe, at pagkatapos ay mahinahong sinabi, ngayon, iwasan natin ang isang fatality. Oo, pumalakpak. Sa sandaling kumala si Dominating Tiger sa kanyang pagkakahawak, agad na bumagsak si Yancy Davenport sa lupa. Kung makalipas ang kalahating minuto ay baka nalagutan na talaga siya ng hininga. Bang! Pero bago pa man siya makahinga, bigla na lang humampas si Aaron Jackson. May sipa, malakas ang sipa, na nagpalipad kay Yancy Davenport sa pader sa likuran niya. Tinuro ni Aaron Jackson si Julius Reed, malamig ang boses, ito ang kaibigan ko. Kung sino ang humipo sa kanya, mamamatay. Hindi pa siya nakapagsalita ay tumahimik ang buong silid. Aaron Jackson, sinasalungat mo ba ako ngayon para sa kapakanan niya? Pinaikit ni Jackson Brandon ang kanyang mga mata, ang kanyang ekspresyon ay madilim na parang tubig. Ano ang background ng manugang na ito ng Radcliffe family? Hindi ba siya ang natalo sa mga chismis? Si Aaron Jackson ay dominado ang Gonzales City sa loob ng 3 taon, bihirang ipakita ang kanyang sarili ng personal. Ngunit ngayon, sa hindi inaasahang pagkakataon, gumawa siya ng aksyon para sa isang tinatawag na talunan. Tama, tumanggo si Aaron Jackson, dahan-daang naglakad palapit kay Julius Reed. Pasensya na, na-late ako ng kalahating hakbang. Kung hindi ka dumating, patay na sila. Bahagyang ngumiti si Julius Reed, hindi isinasaalang-alang ang pamilya Brandon, ang mga dapat mag-alala ay sila, hindi ikaw. Hindi ko maiwasang mag-alala. Sa unang pagkakataon, nagpakita si Aaron Jackson ng isang ngiti, na nagpapakita ng mapuputing ngipin. Ang simpleng palitan ay nagdulot ng pagkalito sa marami. Lalo na ang Radcliffe clan at ang internal staff ng Titan Group. Hindi ba't 3 taon nang naging reclusive son-in-law si Julius Reed? Hindi ba't isa lang siyang incompetent na marunong lang magluto? Paano niya nakilala si Aaron Jackson? At kung titignan ang usapan nila, parang dati na silang magkaibigan. Asawa, kayong dalawa. Napakurap-kurap si Kella Radcliffe, nauupos ang kanyang mga salita. Bagamat nagtataka siya, ang susi ay ang makaalis ng ligtas sa sandaling ito. Kung tutuusin, nasaktan nila si Jackson Brandon. Ayos lang, hindi mo kailangang mag-alala. Sa Gonzales City na ito, ako ang langit. Napangiti si Julius Reed kay Kella Radcliffe. Para kay Jackson Brandon, panoorin ang eksenang ito. Nanliligaw ng lantaran sa harap ni Jackson Brandon, tinatrato siya na parang wala. Aaron Jackson,
Gusto mo siyang protektahan. Nagkataon, ngayon, ako, itong young master, ay nakatakdang sirain siya. Itinuro ni Jackson Brandon si Julius Reed, gusto mong umalis. Maaari mo, ngunit gumapang mula sa pribadong silid hanggang sa pasukan ng hotel ng nakaluhod. Kung hindi, tutulungan kita. Wala kang kakayahang gawin iyon. Tumalikod si Aaron Jackson, ang kanyang kilos ay muling naging walang pakialam. Masyado kang kumpiyansa, Aaron Jackson. Galit na galit hanggang sa tumawa, itinuro ni Jackson Brandon si Aaron Jackson at nginisyan, sa tingin mo talaga, ang pananatili sa Gonzales City ng ilang taon ay hindi ka magagapi. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, determinado akong pigilan ang iyong kayabangan ngayon. Pagkatapos magsalita, inilabas niya ang kanyang telepono, galit na nag-dial, Tito Leopold, nagkaroon ako ng problema sa Asher Percival. Tay, ako at si Mr. Brandon ay napapalibutan ng mga tao sa Asher Percival. Kuya, napunta ako sa isang sitwasyon dito. Sa isang iglap, ang mayayamang binata sa likod ni Jackson Brandon ay naglabas lahat ng kanilang mga telepono, na humihiling ng mga reinforcement. Sila ang mga sayan ng mayayamang pamilya sa Gonzales City at kilala ang maraming tao sa kanilang karaniwang mga grupo. Tawagan ang lahat ng iyong makakaya. Nasusuklam ako sa gulo, aayusin ko ang lahat ng iyong mga marka ng sabay-sabay. Kumuha ng upuan, umupo si Aaron Jackson, naka-cross-leg sa masayang paraan, at habang may hawak na sigarilyo sa bibig, pinagmamasdan si Jackson Brandon na nakangiti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 22, Napagtiisan kita ng matagal isa. Tagasalin, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Si Aaron Jackson ay nasa Gonzales City sa loob ng 3 taon, ngunit hindi siya sumalungat sa lokal na elite. Para sa isa, ito ay hindi kailangan at napakahirap, dahil kailangan niyang protektahan si Julius Reed. Pangalawa, dahil pinipigilan ni Ovidio Cook ang mga bagay sa ibabaw, ang iba ay hindi maaaring pukawin ang anumang malaking problema. Bukod dito, ang mga mayayamang pamilyang ito ay piniling lahat na kaibiganin siya, na walang mga salungatan ng interes na lumitaw. Maging ang pamilyang Brandon ay nanatili sa kanilang sarili, na nabubuhay ng may lihim na pag-unawa. Sa makatuwid, Jackson Brandon harbored isang maling kuro-kuro, paniniwalang ang lahat ng Aaron. Ang mga aktibidad ni Jackson ay bawal at hindi maihahambing sa pamilyang Brandon. Ang kanyang pamilya ay walang alinlangan na tunay na hari ng Gonzales City. Sa mga nagdaang taon, sa pagkakaroon ng laganap sa Gonzales City ng walang kalaban-laban, hindi siya kailanman nakaranas ng pag-urong, kaya siya ay labis na mayabang. Ngayon, dahil nataman ang kanyang mukha, kinailangan ni Jackson Brandon na bawiin ang kanyang reputasyon. Sa kasalukuyan, ang pinaka-hindi komportable ay ang mga miyembro ng Radcliffe clan. Gusto nilang umalis ngunit hindi nila magawa, naupo lamang doon na nanginginig sa takot. Una, lumitaw si Jackson Brandon, ang nangungunang young master ng Gonzales City, sa pribadong silid, at ngayon ay nagpakita na rin si Aaron Jackson. Ang mga figure na ito, na kadalasang pinag-uusapan lamang, ay malinaw na naroroon sa kanilang harapan. At sa pagkikita, muntik na silang magkabulungan. Si Keller Radcliffe ay tumabi kay Julius Reed, mahigpit na nakahawak sa kanyang mga braso, na takot na takot. Lahat, maya-maya lang ay marahang itinulak ang pinto ng private room. Ako ang may-ari ng Asher Percival, Ludo Cook. Nakangiting sinabi ni Ludo Cook, na may hawak na baso ng alak, nang malaman na sina Mr. Brandon at Aaron Jackson ay parehong bumibisita sa aking establishmento, lubos akong ikinalulugod. Gusto kong mag-alok ng toast sa inyong dalawa, at sana ay pararangalan ninyo ako sa pamamagitan ng pagtanggap nito. Pagkasabi nun, marahang itinaas niya ang baso niya. Ang mga server sa likod niya ay nagbuhos ng alak, inilagay ito sa mga tray at iniharap sa dalawang lalaki. So, si Boss Cook. Madalas kang banggitin ng tatay ko, natutuwa akong makilala ka. Dinampot ni Jackson Brandon ang baso at inubos ito sa isang lagok. Si Ludo Cook ay ang nakababatang kapatid ni Ovidio Cook, ang pinakamayamang tao sa Gonzales City, na nagmamay-ari hindi lamang ng Asher Percival Hotel kundi pati na rin ng ilang 5-star restaurant. Kahit na ang kanyang mga ari-arian ay hindi tumugma sa kanyang kapatid,
ang kanyang mga koneksyon ay medyo malawak. Bukod dito, sa tuwing lalabas ang Titan Group ni Ovidio Cook upang kumain, tiyak na pipiliin nila ang lugar na ito. Hindi nakikita, nakipag-ugnayan si Ludo Cook sa maraming matataas na opisyal at mga tao mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay. Masasabing may malaking reputasyon din si Ludo Cook sa Gonzales City. Ang pagiging toasted ng personal ng host ngayon ay nagparamdam kay Jackson Brandon ng labis na karangalan. Aaron Jackson. Nakangiting tumingin si Ludo Cook kay Aaron Jackson. Nakainom na si Jackson Brandon, at ngayon ay si Aaron Jackson na. Cheers! Kinuha ni Aaron Jackson ang baso at sabay-sabay na ibinaba ang laman. Nakilala niya si Ludo Cook at ginawa iyon bilang paggalang. Sa inyong dalawa na nagtitipon dito ngayon, ako ay lubos na pinarangalan. At dahil nagkataon na ito ay kaarawan ni Mr. Brandon, isaalang-alang ang pagkain na ito sa bahay. Lahat ng mga gastos ay nawaksi. Lumingon si Ludo Cook kay Jackson Brandon, bahagyang ngumiti. Ang pagkain na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000,000, at kahit na ang Brandon family ay hindi nagkukulang ng pera, isa pa rin itong makabuluhang kilos ng mabuting kalooban. Talagang nagbigay ito ng mukha kay Jackson Brandon. Boss Cook, masyado kang mabait. Pero paghiwalayin natin ang mga bagay-bagay, negosyante ako. Ang pera na dapat bayaran, ako, Young Master Brandon, ay walang utang sa iyo kahit 1 sentimos. Kahit na si Jackson Brandon ay walang pakialam sa pera, sa pagbibigay sa kanya ng ganoong paggalang ni Ludo Cook, siya ay natuwa. Ang mga kabataang naruroon ay pawang mga mayayamang kabataan ng Gonzales City. Sa sandaling lumabas ang balita tungkol dito, tiyak na tataas ang reputasyon ni Jackson Brandon. Gayunpaman, ang mga sumunod na salita mula kay Ludo Cook ay nagpapahina sa kanyang espiritu. Mr. Brandon, ang iyong kaarawan, tiyak na gusto mong maging masaya. Ipagpapahinga na natin ang usapin ngayon. Lahat ay maaaring magkompromiso ng kaunti, at isaalang-alang na magkaroon ito ng bagong kaibigan. Nakatanggap na si Ludo Cook ng ulat mula kay Tobias Percival at alam niya na ang dalawang pinakamainit na tao sa Gonzales City ay nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang hotel, paano niya ito hindi pinansin. Kilalang-kilala niya ang karakter ni Jackson Brandon, mayabang at saplada. Tiyak na hindi niya hahayaan na madali ang mga bagay. Para naman kay Aaron Jackson, paano siya makakapagbigay sa isang kabataan? Nang walang pagpipilian, kailangan niyang lumabas bilang tagapamagitan. Boss Cook, hindi naman sa hindi kita iginagalang, ngunit si Aaron Jackson ay medyo malayo na. Dinilaan ni Jackson Brandon ang kanyang mga labi, tumingin kay Aaron Jackson, at huminga ng mahina. Ang ilang mga tao ay naging komportable ng napakatagal, iniisip na ang buong mundo ay dapat igalang sa kanila. Ngunit ano ba talaga ang halaga niya? Nagsalubong ang mga kilay ni Ludo Cook, nakaramdam ng gulo. Sanay na si Jackson Brandon na itapon ang kanyang timbang sa buong araw, na may kaunting pakikipag-ugnayan sa mga puwersang ito sa ilalim ng lupa, katulad ng walang takot na kawalang muwang ng isang bagong pang-anak na guya. Ngunit si Aaron Jackson ay hindi madaling magalit. Hindi na kailangan ng karagdagang talakayan. Ngayon, si Aaron Jackson ay maaaring umalis, ngunit ang taong ito ay dapat manatili. Itinuro ni Jackson Brandon si Julius Reed, puno ng galit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, tingnan natin kung nakuha mo ang kinakailangan. Hinawakan ni Julius Reed ang kamay ni Keller Radcliffe at nakangiting sinabi, "Pera na. Ang lakas ng loob mo." Dumilim ang mukha ni Jackson Brandon, at agad na hinaranggan ng kanyang mga tauhan ang pintuan. "Yung humaharang sa akin, mamatay." Sabi ni Julius Reed na may mahinang ngiti, hinayla si Keller Radcliffe patungo sa pintuan. Sa likod nila, ang mga miyembro ng Dominating Tiger ay agad na bumuo ng isang human barrier, pinapanatili ang mga tauhan ni Jackson Brandon sa gilid. "Julius, ako." Si Keller Radcliffe ay medyo natakot, hindi pa siya nakakita ng ganoong eksena. "Maaari mo rin akong tawaging asawa, mas mabuti." Sabi ni Julius Reed na may mahinang ngiti, inakbayan siya at nagpatuloy sa paglalakad. Atake. Si Jackson Brandon ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang boses ay halos umuungal. Nang marinig ito, kitang-kita ni Keller Radcliffe na nanginginig at tumayo, hindi naglakas loob na kumilos. Ang pamilyang Brandon,
Hindi niya kayang guluhin ang mga ito. Huwag kang matakot. Tinapik ni Julius Reed ang kanyang ulo at bamulong, nandito na ako. Agad namang sumugod ang mga binata sa tabi nila para harapin ang mga tauhan ni Aaron Jackson. Bang! Maya-maya lang ay muling bumukas ang pinto ng private room. Maraming tao ang bumaha. Kasunod ng unang alon ng mga tao, mas marami ang dumating sa dribs at drabs. Ito ang lahat ng mga taong tinawag ng mga young master para suportahan si Jackson Brandon. Sa kabutihang palad, ang silid ng emperador ay sapat na malaki upang mapaunlakan ang higit sa 100 tao. Pamangkin, anong nangyayari? Lumapit ang isang matipunong lalaki sa tabi ng binata at nagtanong, na kilala bilang Flower Snake. Naging maayos na siya nitong mga nakaraang taon. Nang makatanggap ng tawag mula sa kanyang pamangkin, dali-dali siyang dumating kasama ang kanyang mga tagasunod ng walang anumang tanong. Isang taong walang mata ang nanakit kay Mr. Brandon, at gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Nakangiting sabi ng isang binata. Kuya Flower Snake, narinig ko na ang pangalan mo. Lumapit si Jackson Brandon para makipagkamay kay Flower Snake, puno ng ngiti ang mukha nito. Na-curious ako kung sinong bulag na bastard ang nangahas na masaktan si Mr. Brandon. Sumisigaw si Flower Snake, tumingin sa paligid. Flower Snake, maganda ang takbo mo kamakailan, kahit na naglakas loob na tawagin akong bastard. Lumapit si Aaron Jackson habang nakatalikod ang mga kamay, nakangiti kay Flower Snake. Aaron Jackson. Nanlalaki ang mga mata ni Flower Snake, at ang kanyang mga binti ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Maaaring hindi alam ng iba kung gaano kitikot si Aaron Jackson, ngunit alam niya ito ng husto. Noon, ang sariling kapatid ni Flower Snake ay binugbog ni Aaron hanggang sa mamatay. Jackson, kaya naman pinamunahan niya ang kanyang mga kapatid na mangako ng katapatan kay Aaron Jackson. Di ba sabi mo ngayon mo lang ako papatayin? Lumapit si Aaron Jackson kay Flower Snake at marahang tinapik ang kanyang mukha, idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ito ang aking kuya, ito ang aking hipag. Kung sino man ang manggahas na guluhin sila sa Gonzales City, huhukayan ko ang puntod ng kanyang ninuno. Sa harap ng kalahati ng mga bigwig ng Gonzales City, tinawag niya si Julius Reed bilang nakatatandang kapatid at si Keller Radcliffe bilang hipag, na ikinagulat ng lahat. Lalo na si Keller Radcliffe, na lubos na nataranta. Hindi niya matanggap ang lahat ng nangyari ngayon. Tara na, with Keller Radcliffe still there, ayaw gumawa ng malaking eksena ni Julius Reed. Tumigil ka dyan, sampal. Bago pa matapos magsalita si Jackson Brandon, sinampal siya ni Julius Reed sa mukha. Matagal na kitang pinahintulutan. Tinitigan niya si Jackson Brandon, kumikislap ang mga mata niya sa malamig na kislap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 23, Talunin ang apoy sa lungguhit L. Ang walang takot na si Jackson Brandon, ngayon, ay talagang nanginginig sa lamig. Sa mga mata ng kanyang kalaban, akala niya ay nakakita siya ng isang torrent ng pagpatay na layunin. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto niyang nawalan siya ng katinoan. Nasa harap ito ng kalahati ng mga piling tao ng Gonzales City, at siya ay nasample sa mukha. Iniisip ang grupo sa likod niya, nag-alab ang galit ni Jackson Brandon. Patayin mo siya para sa akin. Madilim ang kanyang tingin, kitang-kitang namamaga ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha dahil sa sampal. Mula pagkabata hanggang sa matanda, palaging si Jackson Brandon ang pumapatol sa iba. Ang matamaan ng isang tao ay ang una para sa kanya ngayon. At ito ay isang sampal sa mukha, sa harap ng napakaraming kabataang maharlika ng Gonzales City. Whoosh! Ang ilang mga kabataan ay agad na sumugod, na nakipag-away muli sa mga tauhan ni Aaron Jackson. Nang malapit nang muling sumabog ang sigalot, isa pang grupo ng mga tao ang pumasok sa pintuan. Ang mga taong ito ay pare-pareho ang pananamit, halatang sanay na mga bodyguard. Tito Leopold. Nang makita ang mga bagong dating, bahagyang nangiti ang mga sulok ng bibig ni Jackson Brandon. Si Uncle Leopold, na pinangalan ng Cash Leopold, ay namamahala sa mga gawain para sa Brandon family. Sa kanyang mga unang taon, siya ay naging isang martial artist na kilala, lalo na sikat sa kanyang signature move, ang Vajra Kick, na tumangay ng maraming mandirigma.
Pinagtrabaho siya ng pamilyang Brandon 10 taon na ang nakalilipas para sa isang malaking halaga. Sa pagharap sa pang-akit ng pera, yumuko si Cash Leopold at naging pinakamabangis na tugisin ng pamilya Brandon. Sa paglipas ng mga taon, marami sa maruming gawa ng pamilya Brandon ang pinangasiwaan ni Cash Leopold. Ang kanyang pangalan lamang ang natakot sa marami, at ang mga tao ay nanatiling malayo sa lalaking ito, na kilala sa kanyang Vajra kick technique. Kaya, sa pagdating ni Cash Leopold, nadama ni Jackson Brandon ang buong tiwala. Ikaw, Aaron Jackson, may reputasyon ka. Ngayon, ibababa ka ni Jackson Brandon at ipaalam sa lahat kung sino ang tunay na hari ng Gonzales City. Young Master, anong nangyari sa mukha mo? Nang makita ang namamagang mukha ni Jackson Brandon, nagdilim ang ekspresyon ni Cash Leopold habang matalas na nagtanong, sino ang nang-ahas na saktan ng ating Young Master? 10 taon nang nagtrabaho para sa pamilyang Brandon, alam na alam niya ang mga kakayahan ng pamilya. Hindi pagmamalabos na sabihing walang sino man sa Gonzales City ang matapang na makakasakit sa pamilyang Brandon. Ano man ang iyong katayuan, dapat mong ipakita ang paggalang sa pamilyang Brandon. Tito Leopold, isang tao sa Gonzales City ang nang-ahas na sampelan ang mukha ng Young Master na ito. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Pinunasan ni Jackson Brandon ang kanyang namamagang pisngi, may dalang mapaglarong ekspresyon ang kanyang mukha. Natural, putulin ang kanyang mga kamay at bugbugin siya hanggang sa mamatay habang siya ay nabubuhay pa. Malamig na sagot ni Cash Leopold. Nang marinig ang kanyang mga sinabi, lahat ay nabigla sa gulat. Masyadong walang awa iyon. Ngunit kung iisipin mo ito ay may katuturan. Sino ba naman ang hindi liligawan si kamatayan sa pamamagitan ng pangahas na hampasin si Jackson Brandon? Kung gayon, mangyaring, Tio Leopold, kumilos ka. Itinuro ni Jackson Brandon si Julius Reed at biglang naging malamig ang boses nito, siya ang naglakas loob na suntukin ang mukha ng Young Master na ito sa publiko. Sampal. Bago pa matapos magsalita si Jackson Brandon, sinampal siya ni Julius Reed ng isa pang sampal. Tandaan mo, pagkatapos kong tamaan ang kaliwang pisngi mo, ialok mo sa akin ang kanang pisngi mo. Ang hangin ay naging hindi kapani-pani walang tahimik. Napuno ng hindi makapaniwala ang mga mata ng lahat. Si Keller Radcliffe ay mekanikal na inikot ang kanyang leeg upang tingnan si Julius Reed sa tabi niya. Striking Jackson Brandon, at hindi lang isang beses. Kung gaano ka-arrogant ang isa. Ang mga miyembro ng Radcliffe clan ay tinakpan ng kanilang mga kamay ang kanilang mga bibig, ang kanilang mga tibok ng puso ay tumatakbo. Kung magalit ang pamilya Brandon, walang alinlang ang madadamay sila. You dare hit me again. Nanlalaki ang mga mata ni Jackson Brandon, ang kanyang paghinga ay lalong naghihirap. Ang mga kalamnan ng kanyang bibig ay kumikibot ng hindi mapigilan, at siya ay namumula sa galit. Kailanman ay walang nang-ahas na saktan siya, ngunit narito ang isang taong nanampal sa kanya ng 2 beses na magkasunod. Naghahanap ng kamatayan. Sa wakas ay natigilan si Cash Leopold sa kanyang pagkagulat, at ang kanyang kaliwang kamay ay umabot pasulong upang hawakan ang leeg ni Julius Reed. Ang pagkakahawak na ito ay napakalakas na kaya nitong durugan ang kanyang lalamunan. Mag-ingat ka. Kakasimula pa lang ni Keller Radcliffe sa pagbabala nang umabot na sa lalamunan ni Julius Reed ang kamay ni Cash Leopold. Sa sandaling iyon, ang puso ni Keller Radcliffe ay agad na nasuspine, ang kanyang bibig ay nakaawang, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano niya kamahal si Julius Reed. Ang asawang minsan niyang minamaliit ay matagal nang nakatanim sa kanyang puso. Ilang segundo lang ay maraming ideya ang pumasok sa isip ni Keller Radcliffe, ngunit sa huli, isang pangungusap lang ang naisigaw niya. Huwag. Nang ang kamay ni Cash Leopold ay wala pang 1 sentimetro ang layo mula sa leeg ni Julius Reed, biglang binawi ni Julius Reed ang kanyang katawan at itinaas ang magkabilang kamao pataas. Ang napakalawak na puwersa ay nagpalipad sa mga kamay ni Cash Leopold at bahagyang nabagabag ang kanyang anyo. Nanliligaw sa kamatayan. Nag-react din si Aaron Jackson, mabilis na humakbang at nakarating sa harap ni Cash Leopold sa isang kisap mata. Aaron Jackson. Agad na nakilala ni Cash Leopold si Aaron Jackson, bilang tagapangasiwa ng Brandon family, pamilyar siya sa lahat. Noong unang dumating si Aaron Jackson sa Gonzales City 3 taon na ang nakararaan,
nagkaroon na ng interaksyon ang dalawa. Gayunpaman, walang salungatan sa pagitan ng Brandon family at Aaron Jackson mula noon, sa lahat ng 3 taon. Pero bakit nandito si Aaron Jackson ngayon? Sa isiping ito, lumubog ang puso ni Cash Leopold. May kaugnayan din kaya kay Aaron Jackson ang pangyayari ngayon? Ikaw, na may apelyidong Leopold, ay naglalaro ng apoy ngayon. Naikuyom ni Aaron Jackson ang kanyang mga kamao, tila may apoy na lalabas mula sa kanyang mga mata. Ang pangahas na gumawa ng isang hakbang kay Julius Reed ay simpleng pagpapakamatay. Anong ibig mong sabihin dito, Aaron Jackson? Si Cash Leopold ay lubos na nataranta at nagtanong sa malalim na boses, ang aming mga pamilya ay palaging tahimik, kaya bakit mo sinasabi ang mga salitang ito ngayon? Parehong ang Brandon family at Aaron Jackson ay kabilang sa mga nangungunang tao ng Gonzales City at natural na hindi basta-basta makikipag-away. Dahil kung sumiklab ang digmaan sa pagitan ng dalawa, hindi lang magkabilang panig ang masusugatan, maaari rin itong magpahina ng husto sa kanilang puwersa. Ang lakas ng loob mong hawakan ang aking mga tao. Tumingin si Aaron Jackson kay Julius Reed at nagsalita, "Kuya, ayos ka lang ba?" Ngayon lang, 2 beses na sinampal ni Julius Reed si Jackson Brandon, at ang lahat ay napakabagal sa pagre-react. Biglang kumilos si Cash Leopold, at kung hindi nakasagot kaagad si Julius Reed, malamang na dead on the spot siya ngayon. Hindi ako kayang saktan ng ganyang lalaki. Umiling si Julius Reed, kitang-kita ang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Ngayon, oras na para makipag-ayos sa iyo ng mga account. Iniunat ni Aaron Jackson ang kanyang mga braso, at agad na nagkalat ang kanyang mga alipores. Aaron Jackson, maaaring may hindi pagkakaunawaan. Bagamat si Cash Leopold ay namumula sa puot sa loob, pinipigilan pa rin niya ang kanyang galit. Isa lamang siyang lingkod ng Brandon family at hindi makayanan ang kahihinatnan ng isang salungatan kay Aaron Jackson. Si Jackson Brandon ang iyong master, at normal lang na hindi niya alam ang husay ni Aaron Jackson. Ngunit paanong siya mismo ay hindi alam kung gaano kakilakilabot si Aaron Jackson. Maging ang ama ni Jackson Brandon ay may pangamba sa kanya. Tito Leopold, tinuturuan mo ako ng leksyon. Iniisip ba talaga nila na kaya nilang kumilos ng mayabang dahil lang may tumawag sa kanila na Aaron Jackson? Naiirita na si Jackson Brandon sa pagiging talo simula nang pumasok sila sa private room. Ngayon kasama si Cash Leopold sa tabi niya, sabik na siyang maghiganti. Narinig mo ba iyon? Sinasabi ng iyong young master na kumilos ka, halika, Cash Leopold, huwag mo akong bigan. Napaatras si Aaron Jackson at nakipag-away. Ito. Labis na nabahala si Cash Leopold, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Talaga bang saktan niya si Aaron Jackson? Tito Leopold, tanggalin mo ang kayabangan nila. At iyong taong sumampal sa akin, patayin mo rin siya. Utos ni Jackson Brandon sa gilid. Namamagana ang kanyang mukha, at lalong lumaki ang kanyang galit. Tumahimik ka, magpalamig ka ng konti. Sa sandaling iyon, kumuha si Julius Reed ng isang bote ng beer mula sa mesa at, nakangiti, ibinuhos ito sa ulo ni Jackson Brandon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 24, Pagtingin sa ibaba sa lungguhit L. Iniinsulto ng paulit-ulit, kahit ang isang luwad na Buddha ay may 3 punto ng galit. Pabayaan na ang saya ng makapangyarihang Brandon family. Ngunit ang mga naruroon ay medyo naging manhid. Kahit napatayin ni Julius Reed si Jackson Brandon sa sandaling ito, hindi nila ito makikitang sobra-sobra. Dahil bago ito, napakaraming nagawa ni Julius Reed na hindi man lang nila maisip. Mamatay. Hindi na nakatiis pa, muling sinubukan ni Cash Leopold na patayin si Julius Reed ng may bangis. Kung hindi niya ginawa ang kahihiyan ng young master ng Brandon family sa harapan niya, baka mapag-alitan siya ng Brandon family sa kanyang pagbabalik. Ang diamond leg ay tumawid, na nagdulot ng isang matalim na pagsipol sa hangin. Bang! Sa kritikal na sandali na ito, sumugod si Aaron Jackson, pilit na tinamaan ng kanyang mga siko ang binti ni Cash Leopold. Pagkatapos ng maikling sagupaan, ang 2 lalaki ay napaatras ng ilang hakbang. Halika ulit, ang diamond leg ni Cash Leopold ay matagal nang kilala, ngunit sa kamakailang sagupaan, hindi siya nakakuha ng anumang kalamangan.
Wala siyang reserbasyon ngayon, sumiklab na ang hidwaan, at may mga miyembro ng pamilyang Brandon upang hawakan ang pagbagsak. 3 taon na niyang gustong subukan ang kanyang husay laban kay Aaron Jackson ngunit hindi pa siya nakatagpo ng pagkakataon. At kapag nag-away sila, naniniwala siyang magkakaroon siya ng ganap na kalamangan. Sa pag-iisip na ito, ipinikit ni Cash Leopold ang kanyang mga mata at winalis ang kanyang kanang binti palabas. Pinaikit din ni Aaron Jackson ang kanyang mga mata, pilit na pinuputol ang kanyang mga kamay. Boom! Lalong lumakas ang suntok na ito, at bahagyang nakaramdam ng pamamanhid si Aaron Jackson sa kanyang mga palad, habang bahagyang nanginginig din ang kanang binti ni Cash Leopold. Narito ang aking asawa ngayon, kaya't lahat tayo ay umatras. Sinulyapan ni Julius Reed ang 2 lalaki at walang pakialam na sinabi, gayunpaman, hindi pa naaayos ang bagay na ito, at tiyak na bibisita ako mamaya. Sa mga salitang iyon, ipinulupot niya ang kanyang braso sa halos natulala na si Kella Radcliffe at naglakad patungo sa labasan. Tigilan mo siya. Galit na umirap si Jackson Brandon, walang tigil na tumutulo ang beer sa kanyang buhok. Sa sandaling ito, umabot na sa rurok ang kanyang galit. Nandito si Cash Leopold, at halos 100 tao ang nagmula sa pamilyang Brandon. Kasama ang kanyang sariling gang, mayroong higit sa 200 tao. Napagpasyahan niya na ngayong araw na ito, kailangan niyang gawing mas masahol pa sa kamatayan ang buhay ni Julius Reed. Ngunit ang Cash Leopold ay wala sa parehong opinyon, ang salungatan kay Aaron Jackson ay hindi inaasahan. Bukod dito, si Aaron Jackson ay napakahusay at hindi mababa sa kanyang sarili. Kung padalos-dalos silang nakipagdigma, tiyak na magreresulta ito sa kapwa pagkawasak. Kung ano ang magiging desisyon ng pamilya Brandon, hindi siya sigurado. Ngunit ang nakakasakit kay Aaron Jackson ay talagang hindi isang eksena na gusto nilang makita. Dahil kung magkakaroon ng alitan sa pagitan ng 2 panig, hindi may iwasang makinabang ang mga nakaupo at umani ng mga gantimpala. Pero kung si Jackson Brandon ang tinamaan, may pagkakaiba ba ito sa pagsampal sa mukha ng Brandon family? Kaya, gumawa ng desisyon si Cash Leopold. Hindi niya sisirain si Aaron Jackson ngunit sa halip ay gagawin niyang halimbawa ang lalaking nauna sa kanya. Kunin mo siya para sa akin. Umaasa sa kanilang kahusayan sa bilang, nagpasya si Cash Leopold na gumawa ng matapang na pagkilos. Ano kayang gagawin ni Aaron Jackson? Hindi siya natatakot sa kanya ngayon. Ang karamihan ng tao ay sumulong, nahamarang ng husto sa labasan. Malinaw na nangunguna ang pamilya Brandon. Aaron Jackson, iginagalang kita bilang isang kapatid, kaya iiwas kita sa gulo. Sinabi ni Cash Leopold, na nakadaop ang mga kamay sa isang kamao, iwan mo ang lalaking ito, at pakakawalan kita. Naglakas loob siyang sampilan ang mukha ng iyong master, at talagang hindi siya makakawala. Huminto siya, lumalalim ang boses, kung ipipilit ako ni Aaron Jackson na kalabanan ako, at kumilos ang mga kapatid na ito nang hindi malinaw na nakikita, madali nitong masira ang iyong reputasyon. Ang pahayag na ito ay isang lantad na pagbabanta. Si Cash Leopold ay hindi naniniwala na si Aaron Jackson ay maglalakas loob na makipag-away sa kanya kasama lamang ang ilang dosenang mga tao na ito. No way! Ano kayang gagawin ni Aaron Jackson? Ngayon, dapat humingi siya ng tawad sa akin. Sa harap ng lahat ng kapatid. Galit na si Jackson Brandon, and now seeing the advantage was his, bakit niya bibitawan ang pagkakataong ito? Kung magagawa niyang yumoko si Aaron Jackson at humingi ng tawad sa kanya, tiyak na mahuhulog sa kanyang ulo ang prestihiyosong titulo ng numero 1 tao sa Gonzales City. Iisipin na walang nakayuko kay Aaron Jackson sa nakalipas na 3 taon. Aalis na ako, at hindi mo ako mapipigilan. Tumalikod si Julius Reed at nakangiting naglakad papunta kay Jackson Brandon. Anong ginagawa mo? Marahas na lumiit ang mga mag-aaral ni Jackson Brandon, at nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bang! Naunang gumawa ng hakbang si Aaron Jackson, nakipag-clash kay Cash Leopold. Protektahan ang iyong master. Nang makita ang kanyang sarili na nahuli, si Cash Leopold ay nagmamadaling humingi ng tulong. Bang! Bago pa makapag-react ang iba, pinalo ni Julius Reed ang isang suntok mismo sa tulay ng ilong ni Jackson Brandon. Matapos umalangaw-ngaw ang tunog ng basag na ilong,
Napabalikwas si Jackson Brandon sa sakit, walang tigil na tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga butas ng ilong. Maganda ang mood ko ngayon, sa susunod, hindi na kita ililibre. Pagkasabi nun, tumalikod si Julius Reed at tinungo ang exit. Mas alam mo ang iyong lugar. Isang matinding tulak si Aaron Jackson, na nagpa-address kay Cash Leopold. Tingnan mo sa ibaba, pagkatapos ay magpasya kung gusto mong panatilihin ang sinuman. Naglabas si Aaron Jackson ng sigarilyo sa kanyang bulsa, at agad itong sinindihan ni Dominating Tiger. Sa labas ng bintana, bahagyang kumunot ang noo ni Cash Leopold. Pagdating nila, walang tao sa ibaba, at nagpadala na rin siya ng mga taong magbabantay sa ibaba. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, lumapit si Cash Leopold sa bintana at binuksan ang mga kurtina. Sa sumunod na sandali, mabilis na nagkontrata ang kanyang mga mag-aaral. Sa ibaba ng gusali ng Asher Percival ay nakatayo ang maraming lalaking nakaitim. Humanda ka sa pag-akyat, nag-message si Aaron Jackson sa phone niya, saka mahinang ngumiti. Pagkalipas ng 5 segundo, ang mga lalaking nakaitim sa ibaba ay mabilis na bumalik sa kanilang mga sasakyan at bawat isa ay naglabas ng mahabang kutsilyo. Ito, kahit na dumaan sa maraming laban, hindi na kayanan ni Cash Leopold. Kailan dumating ang mga taong ito? Ngayon, pwede na ba tayo? Tinanggal ni Aaron Jackson ang upos ng sigarilyo at sinigawan si Julius Reed, "Kuya, sige lang, at kung may manggahas na pigilan ka, papapatayin ko sila sa ilalim ng 1,000 hiwa." "Sige," sagot ni Julius Reed na may mahinang ngiti, hinawakan si Keller Radcliffe sa braso at lumabas. Sa daan, lahat ng miyembro ng Brandon family ay itinulak sa tabi ng Dominating Tiger, walang naglakas loob na lumaban. Parang tubig pa rin ang mukha ni Cash Leopold. Kung maaari silang umalis ng buhay ay ibang bagay sa kabuuan. Palagi niyang naririnig ang tungkol sa kung gaano kakilakilabot si Aaron Jackson, ngunit hanggang sa pagharap niya sa kanya ay talagang naiintindihan niya kung gaano katikot ang lalaki. "Ano ba ang pinagtatawanan mo? Bumangon ka dyan." Nanginginig sa galit si Jackson Brandon, kumuha ng bote ng beer at handang sumugod. "Young Master, hindi ito ipinapayong." Mabilis na pinigilan ni Cash Leopold si Jackson Brandon, pinipigilan siyang kumilos ng walang ingat. "Bastos ka lang. Ano pa ang silbi ng pamilya Brandon sa pag-aalaga ng asong tulad mo?" Biglang tumalikod si Jackson Brandon, binasag ang bote ng beer sa ulo ni Cash Leopold. Galit na galit siya ngayon. Sa kabila ng numerical advantage sa panig niya, bakit kailangan pa nilang pakawalan ang mga ito? Malaki ang impluwensya ng pamilyang Brandon sa Gonzales City, at bilang panganay na anak ng pamilya Brandon, paano niya natitiis ang gayong kahihiyan? "Young Master, kahit aso akong nagtatrabaho para sa ikabubuti mo." Mahigpit na itinikom ni Cash Leopold ang kanyang mga ngipin, walang tigil ang pagkibot ng kanyang bibig. "Tumingin ka sa bintana, at kung magpasya ka pa ring pigilan sila pagkatapos tumingin, sasamahan kita." "Ano kayang nasa tabi ng bintana?" Tinulak siya ni Jackson Brandon at mabilis na naglakad papunta sa bintana. Dahil sa takot ay umiling ang kanyang ulo, at medyo nabawasan ang kanyang galit. Anong nangyayari?" Itinuro niya ang ibaba, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. "Kung nais mong kumilos, maaari akong sumama sa iyo. Ang pera, kahit aso lamang, ay tiyak na hindi matatakot sa kamatayan." Sabi ni Cash Leopold sa malalim na boses. Ito. Hinawakan ni Jackson Brandon ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay, nakatingin sa lugar kung saan nawala sina Julius Reed at Aaron Jackson at ang iba pa, humawak siya ng upuan sa lupa, at sa galit, tinadtad ito sa bintana. "Kung hindi ko ito ipaghihiganti, isinusumpa kong hindi ako tao." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 25, Giveaway sa Lungguhit L. Ang mga kanina pa naghihintay sa pinto para manood ng palabas, kasama si Otis Radcliffe at iba pa, ay medyo hindi maisip nang makita nilang hila-hila ni Julius Reed si Keller Radcliffe palabas. Matagal nang nasa loob si Silas Cook, paanong ganap na hindi nasaktan ang dalawang ito? Bukod dito, sa loob ng maikling panahon, napakaraming tao ang bumuhos sa pribadong silid. Gusto nilang pumasok para tingnan. Ngunit ang mga nagbabantang lalaking nakaitim sa pintuan ay nagpapanatili sa kanila ng kanilang distansya. "Bro-in-law,
Anong nangyari? Medyo naguguluhan si Wellington Radcliffe. Logically, kung si Silas Cook ang personal na gumawa ng hakbang, si Julius Reed ay dapat na nabugbog ng itim at asol, kahit na hindi siya baldado. Pero kahit anong itsura nila, ngiti lang ang nakikita nila sa mukha ng mag-asawa. Walang bahid ng hinanakit. Ang hindi nila alam ay si Silas Cook pala ang isinalang puno ng dugo. Masyado lang siyang nasugatan at natatakpan ng damit, kaya naman hindi siya nakilala ni Wellington Radcliffe at ng iba pa. Itatanong ko kay Kuya 3. Nag-alinlangan si Calvin Leopold, pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Silas Cook. Pero walang sumagot sa kabilang linya. Walang sagot, baka busy si Brother 3, I guess. Napakunot siya ng noo, pakiramdam niya ay hindi kasing simple ng tila. Kalahating oras na ang lumipas mula noong pumasok siya, at ang nangyari sa mga oras na iyon ay pumukaw sa kanilang pag-usisa. Kela Radcliffe, okay ka lang ba? Lumapit si Tess Radcliffe para magtanong. Tinitigan niyang mabuti ngunit hindi niya makita ang kaunting gulat sa kanilang mga mukha. Mayroon bang kahit isang dampi ng kaligayahan? Umaasa ka bang may nangyari sa atin? Ngumisi si Julius Reed, pagkatapos ay bumaling kay Otis Radcliffe. President Radcliffe, tandaan mong magbayad. Ang pagkain na ito ay orihinal na iminungkahi ni Zaid Radcliffe, at nauna nang idineklara na ang kumpanya ang sasagutin ang mga gastos. Bagamat halos hindi sila nakakagat bago makatagpo ng mga isyong ito, ang mga pagkain sa huli ay nakahain. Tumayo si Otis Radcliffe, kumikislap ang kanyang kutis. Ang kalokohang panlilin lang ang kanyang ginagawa, at nanumpa siya kay Zaid Radcliffe na tiyak na walang mga upuan si Asher Percival, kaya naman pumayag si Zaid. Bagamat panuntunan ng kumpanya na magbayad para sa gastusin na ito, ang Radcliffe Group ay hindi kailanman kumain sa ganoong karangyang lugar sa lahat ng mga taon na ito. Sa pagkakataong ito ay para linlangan si Kela Radcliffe na gumawa sila ng ganoong pangako. Ngayon, sa napakaraming tao na pumasok, ang halaga ay tinatayang aabot sa ilang daang libo. Ang pag-iisip tungkol dito ay nakaramdam ng kirot sa dibdib ni Otis Radcliffe. Halos maisip niya ang dumadagandong na galit ni Zaid Radcliffe at muli niyang sinumpa si Julius Reed ng maraming beses sa kanyang puso. Ang pag-default sa pagbabayad ay wala sa tanong, ang pagbabayad ng kumpanya ay ipinaalam sa bawat empleyado ng maaga. Ang orihinal na layunin ni Otis Radcliffe ay pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato, upang galitin ang damdamin ng publiko laban kay Kela Radcliffe at upang makuha ang puso ng mga tao. Ngunit, pagkatapos maglaro ng mga agila sa loob ng maraming taon, sa wakas ay napapikit siya ng isa. Ano ang tungkol sa kanila? Tumingin si Otis Radcliffe sa pribadong silid, kung saan hindi pa lumalabas ang mga miyembro ng Radcliffe clan. Baka kakain na sila. May aasikasuhin kami ni Kela Radcliffe. Aalis muna kami. Hinawakan ni Julius Reed ang kamay ni Kela Radcliffe at naglakad patungo sa entrance ng hotel. Kainis na mag-asawa, balang araw ay gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay ninyo. Si Otis Radcliffe ay tahimik na nagmura sa kanyang puso, ang pangyayari ngayon ay tiyak na magbubunga ng galit sa kanya ni Zaid Radcliffe. Mr. Reed, noon lang, nagmamadaling lumabas si Ludo Cook. Oh, kung hindi si Boss Cook, ano iyon? Nang marinig ang tawag, lumingon si Julius Reed para makita si Ludo Cook na mabilis na papalapit. Maaaring kapatid ni Ovidio Cook ang lalaking ito, ngunit wala siyang alam tungkol sa 10,000 Mountain Alliance affairs. Mr. Reed, ang pagkain ngayon, ituring mo itong aking pagkain. Nasa bahay. Sa pananaw ni Ludo Cook, ang isang taong maaaring gumawa kay Aaron Jackson na huwag mag-atubiling makipag-away sa pamilyang Brandon ay dapat na pambihira. Kaya't nagpasya siyang paboran si Julius Reed sa pamamagitan ng pag-waive ng bill para sa pagkain, na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Talaga, nanlaki ang mga mata ni Otis Radcliffe, agad na natuwa. Kung talagang nakuha ni Asher Percival ang kanyang pagkain sa bahay, ililigtas niya ang kanyang sarili mula sa pagpapaliwanag nito sa kanyang lolo, hindi banggitin ang pag-iwas sa isang dila. Siyempre, si Mr. Reed ang ating pinarangalan na panauhin. Mula ngayon, dadaan ka na lang, at ako, Cook, ay hindi nasisingilan ng kahit isang sentimos. Tinapik-tapik ni Ludo Cook ang kanyang dibdib at tawa ng tawa. Ang pera ay hindi gaanong nababahala sa kanya, ang mga koneksyon ay susi.
Nagawa niyang manindigan sa Gonzales City sa loob ng napakaraming taon, hindi dahil sa kanyang mayamang nakatatandang kapatid, kundi dahil sa network ng mga relasyon na binuo niya sa loob ng maraming taon doon. Maraming salamat. Si Otis Radcliffe ay nagmamadaling lumapit, na inabot ang kamay para makipagkamay kay Ludo Cook. Ako ang general manager ng Radcliffe Group. Kung may anumang bagay na kailangan ng boss ng tulong sa hinaharap, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. Sige, napangiti si Ludo Cook, natuon ang atensyon kay Julius Reed. Nahihilo si Otis Radcliffe sa biglaang paghampas ng swerte na ito, ngunit hindi si Calvin Leopold. Tumabi siya, mabilis na pinag-isipan ang sitwasyon. Si Julius Reed ay isang manugang lamang na ikinasal sa pamilya. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon siya para maiwaksi ni Ludo Cook ang panukalang batas? Dapat malaman ng isang tao na kahit si Zaid Radcliffe, ang chairman ng Radcliffe Group, ay walang ganoong uri ng kapangyarihan. Sa mataas na antas, ang gayong mga pabor ay ipinagkaloob lamang sa mga mas makapangyarihan kaysa sa sarili. Habang iniisip ito ni Calvin Leopold, mas naramdaman niyang may mali. Boss Cook, dapat ay nagpasya kang gawin ito bilang paggalang sa aking ama. Sa ngalan ng aking ama, nagpapasalamat ako sa iyong kabutihan. Si Tess Radcliffe, nang marinig ang tungkol sa Camp Mill ni Asher Percival, ay agad na naging mapang-akit. Alam na alam niya ang mga kakayahan ni Julius Reed, isang walang kabuluhan. Kaya pagkatapos ng pag-iisip, si Zaid Radcliffe na lang ang naiisip niya. Dapat ipakita sa bill ang tamang halaga, negosyante din si Boss Cook. Nang makitang halos tuwang-tuwa ang mga miyembro ng Radcliffe family, nakangiting tumugon si Julius Reed. Sa sandaling binigkas niya ang mga salitang ito, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Julius Reed, manahimik ka nga, sa tingin mo ba ay isang tao ka? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung hindi dahil sa matanda, walang makakakilala sa iyo. Si Tess Radcliffe ang unang nagsalita, hindi nag-abala na itago ang pang-aalipuste sa kanyang mga mata. Eksakto, mawala ka. Kausap namin si Boss Cook, ano ang kinalaman nito sa iyo? Ang puso ni Otis Radcliffe ay lumubog, at ang kanyang tono ay parehong hindi kasiya siya. Kung siya ay makakakuha ng pagkain camp, ito ay lubos na makikinabang sa kanya. Kung hindi, natakot siya na isumpa siya ng kanyang lolo hanggang sa mataas na langit. Actually, andito si Boss Cook para kausapin si Julius. Instead, parang imposing ka sa kanya, di ba? Lumingon si Kella Radcliffe, nakaharap sa kapatid. Mula sa araw na ito, hindi na siya papayag na may mangbuli sa kanyang asawa. Tama na ang ingay. Waiter, halika at kunin mo ang bill nila. Kung hindi sila magbabayad, hindi sila aalis. Ikan-away ni Ludo Cook ang kanyang kamay, at halos 10 security guard ang agad na pinalibutan ang lugar. Ang paggawa ng negosyo sa lawak na ito, natural na siya ay may matalinong pag-iisip. Nang makita ang mga ugali ng lahat kanina, medyo may magandang hula si Ludo Cook sa kanyang isipan. Dahil ang ginoong iyon ay gustong pahirapan ang kanyang mga bayaw at mga hipag, tiyak na masaya si Ludo Cook na sumunod. Boss, ang kabuuan ay 1,268,743 yuan. Mabilis na lumapit ang waiter dala ang bill. Ano ba, mahigit 1,000,000, bulalas ni Otis Radcliffe. Are you robbing US? Anong order namin? Ang isang pagkain na nagkakahalaga ng ilang daang libo ay kalabisan, higit sa 1,000,000 ay talagang nakakagulat sa kanya. Sir, kung hindi mo kayang bayaran, hindi ka na dapat sumama. Mahigit 1 dekada na ang negosyo ni Asher Percival, palaging tapat na nagpapatakbo. Ngayon naglakas loob ka ng suran kami. Nagdilim ang mukha ni Ludo Cook, at ikan-away niya ang kanyang kamay, ipakita sa kanya ang kwenta. At lahat ng mga nabasag na bote at garapon, idagdag din iyon sa kwenta. Tumango ang waiter, mabilis na nagtatype sa calculator. Sir, ang kabuuan ay 1,347,944 na yuan. Matapos isama ang halaga ng mga sirang inumin, iniabot ng waiter ang detalyadong bill. Kung gayon, pupunta tayo ngayon, magkita tayo. Kinawayan ni Julius Reed ang kanyang kamay, hinayla si Kella Radcliffe at naglakad palabas ng Asher Percival. Mr. Reed, please take care. Hayaan mo akong i-escort ka ng personal. Nagmamadaling bumaba si Ludo Cook sa hagdan,
At nang madaanan niya si Otis Radcliffe, sinabi niya ng may pananakot, kung hindi ka makakahanap ng pera sa loob ng 3 oras, ikaw ang mananagot sa mga kahihinatnan. Julius Reed. Nangangatol ang mga ngipin, inilabas ni Otis Radcliffe ang kanyang mobile phone, nanginginig habang dinadial ang numero ni Zaid Radcliffe. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 26, Pagkakaroon ng appointment sa Lungguhit L. Sa wakas ay gumastos si Zaid Radcliffe ng 1.3 milyon para mailabas si Otis at ang iba pa. Paglabas nila ng Asher Percival, unang beses na sinaktan ng matanda si Otis. Ginamit niya ang tungkod sa kanyang kamay upang marahas na hinampas ang likod ni Otis. Nangyari ang lahat ng ito habang pauwi sina Julius Reed at Kela Radcliffe. Kahit anong tanong ni Kela, iginiit ni Julius na magkaibigan sina Sky Reed at Aaron Jackson kaya naman sa pagkakataong ito ay tumulong sila. Bagamat may mga pagdududa si Kela, ang makitang mas malakas ang kanyang asawa kaysa dati ay naging mas masaya siya kaysa sa iba. Nang makauwi ang mag-asawa, gabi na. Pagbukas ni Julius ng pinto ay nakita niya ang kanyang biyenan at biyenan na nakaupo sa sofa. Nang marinig ni Knoxridge ang pagbukas ng pinto at iniangat ang kanyang ulo upang tingnan si Julius, hindi maipaliwanag ang galit sa kanyang mukha. "Nasaan ka na?" she asked with a stern face. Ang batang mag-asawa ay biglang nawala sa hapon, at ang karaniwang masunurin na si Kela ay umalis ng walang anumang abiso, na labis na ikinairita ng mga matatanda. Nagalit ito sa dalawang nakatatanda, sa paniniwalang si Julius ang nasa likod ng mga eksenang nagdudulot ng gulo, na sinisira ang relasyon ng pamilya. Si Kela, na lubos na nauunawaan ang kanyang ina at natatakot na magulo si Julius, ay nagmamadaling nagkusa na magpaliwanag. "Shut up," tinanong Bakita. Dumilim ang mukha ni Knoxridge habang mariing saway. Habang tinitingnan niya ngayon ang kanyang manugang, mas lalo siyang nagalit, desperado siyang palabasin ito. "Ayos lang." Ngumiti si Julius kay Kela, pagkatapos ay bumaling upang magpaliwanag kay Knoxridge. "Sa hapon, pagkatapos mong bumalik ni tatay sa iyong silid, tumawag ang chairman. Nagpasya ang Radcliffe Group na i-treat ang mga empleyado sa isang pagkain para ipagdiwang si Kela bilang project manager." Oo, masiglang tumango si Kela na parang kalakay sa gilid. Sinadya ng dalawa na lumabas para kumain, at nang magtanong pa lang si Knoxridge, si Kela, na parang nagigilty na parang magnanakaw, ay tuluyan nang nakalimutan ang tungkol sa tawag ni Zaid Radcliffe sa telepono. "Ganun ba?" Tumingin si Knoxridge kay Burl Radcliffe at nagtanong, "Mr. Radcliffe, alam mo ba ang tungkol dito?" Talagang tradisyon ng Radcliffe Group na magkaroon ng kainan sa labas na inorganisa ng kumpanya kapag may ilang miyembro ng pamilya ang kumuha ng mahahalagang posisyon. Pero paano siya, bilang ina, walang alam tungkol sa isang mahalagang kaganapan gaya ng pag-promote ni Kela sa project manager? "Huwag mo akong tingnan, kasama kita buong hapon, wala akong narinig." Ibinuka ni Burl Radcliffe ang kanyang mga kamay, na nagpapakitang siya ay walang alam. "Julius, nagbabakasakali ka bang magsinungaling sa akin ngayon?" Biglang tumayo si Knoxridge mula sa couch, kinuha ang feather duster mula sa coffee table. "Nay, totoo po, hindi nagsisinungaling si Julius." Nang makita ang galit ng kanyang ina, mabilis na tumayo si Kela sa harapan ni Julius. Noon, hindi nagdalawang isip si Knoxridge na hampasin si Julius ng feather duster, ngunit simula ngayon, hindi natatayo si Kela. "Tignan mo, ilang araw na lang, at ngayon ay ibinabaling na ang iyong siko. Kela, pinainom ka na ba ni Julius ng love potion? Kanina ka pa hindi kumikilos." Tumayo si Knoxridge na nakahawak ang mga kamay sa balakang, natatarantang nakatingin kay Kela. Simula kahapon, kakaiba na ang kinikilos ng kanyang anak, at ang higit na nakapagtataka kay Knoxridge ay nagsimula ng protektahan ni Kela si Julius. Dahil sa pagbabagong ito, lalo siyang nag-alala. "Ma, hindi talaga nagsisinungaling si Julius, bakit hindi ka naniniwala sa kanya?" Pakiramdam ni Kela ay walang magawa sa kanyang hindi makatwirang matigas ang ulo na ina. Ngunit walang ibang pagpipilian, kung tutuusin, siya ay ang kanyang sariling ina. "Mr. Radcliffe, tawagan mo si tatay at tanungin mo siya. Kung nagsisinungaling kayong dalawa ngayon, hindi ko basta-basta papakawalan ang alinman sa inyo." Smack! Pagkatapos magsalita,
Inilapag niya ang feather duster sa coffee table. Be gentle, Jean, ulat mo ako. Nanginginig si Burl Radcliffe, nag-aatubili na inilabas ang kanyang telepono para tawagan si Zaid Radcliffe. Tay, kumain ba ang grupo natin ngayon? Tanong ni Burl Radcliffe nang makakonekta ang telepono. Scram! Umungol sa galit si Zaid Radcliffe at diretsyong ibinaba ang telepono. Ang isang pagkain ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000,000, at siya ay nagngangalit. Ngayon ay naglakas loob si Burl Radcliffe na tumawag at magtanong tungkol dito, para siyang nagkuskus ng asin sa isang sugat. Anong sabi ni Dad? Napatingin si Knox Ridge sa medyo nataranta na si Burl Radcliffe at inagaw ang telepono sa kamay niya. Tay, si Knox, narinig ko na lumabas ang kumpanya para kumain ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, napagtanto niyang napakatahimik sa kabilang dulo ng tawag. Anong nangyari? Tiningnang mabuti ni Knox Ridge at natuklasang nadiskonekta ang tawag kanina. Mr. Radcliffe, bakit ibinaba ni Dad ang tawag? Paano ko malalaman? Sinabi lang ni Dad na magwala, tapos binaba na niya ang tawag. Si Burl Radcliffe ay nagngangalit sa galit. Siya ay binubuli ni Knox Ridge sa bahay at pinagalitan ng sarili niyang ama sa telepono, na nagtitiis ng pagkabigo mula sa magkabilang panig. Sinabi ba talaga ni Dad yon? Umupo si Knox Ridge sa sofa na nakakunot ang noo. Hindi, kailangan kong tumawag at magtanong. Habang pinag-iisipan niya iyon, lalo siyang nakaramdam ng kakaiba. Ang pagtatanong lang tungkol sa pagkain sa labas ay hindi dapat magagalit ng husto sa matanda. Hello, hipag. Lumabas ba ang kumpanya natin para kumain ngayon? Oo, pumunta pa kami sa Asher Percival. Knox, bakit hindi kayo dumating ni Burl? Boses ng isang medyo may edad na babae mula sa kabilang dulo ng telepono. May mga bagay kaming dapat asikasuhin ni Burl at na-miss ko lang ito. Anyway, may hawak ako ngayon, kaya huwag na nating pag-usapan, okay? Mabilis na ibinaba ni Knox Ridge ang tawag, halos magsalubong ang kanyang mga kilay sa pagkadismaya. Paanong hindi niya alam ang tungkol sa paglabas ng kumpanya para kumain? Siya at si Burl Radcliffe ay hindi nakarinig ng anumang balita tungkol dito, at ito ay isang hapunan pa nga upang ipagdiwang ang kanilang sariling anak na babae. Ang isang kakaibang pangyayari ay dapat may pinagbabatayan na dahilan, sa pag-iisip niya tungkol dito, lalo siyang nagiging curious. Anong nangyayari? Nagpunta sila sa Asher Percival at hindi man lang kami nagpaalam. Tumingin siya kay Burl Radcliffe, ngunit siya ay walang kaalam-alam tulad niya. Ang mga dumalo ngayon ay pawang mga high-level executive ng kumpanya. Ang iyong mga posisyon ay hindi kwalipikado. Nag-alok ng sagot si Julius Reed mula sa pintuan. Ang Radcliffe Group ay may halos 1,000 empleyado, at halos 20 lang ang pumunta ngayon, ang pinakakaunti sa kanila ay isang department manager. Nagawa lamang ni Burl Radcliffe at Knox Ridge na makakuha ng mga maliliit na tungkulin sa pangangasiwa sa kumpanya dahil sa kanilang mga relasyon sa dugo. Kaya natural, hindi sila qualified na dumalo sa naturang event. Tama, ako at si Mr. Radcliffe. Tumanggo si Knox Ridge, pakiramdam na ito ay may perpektong kahulugan, ngunit pagkatapos ay bigla niyang inangat ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa apoy. Julius Reed, how dare you say hindi ako fit? Sa sandaling ito lang siya nag-react. Si Kella Radcliffe nakakatawa na lang ay nagpipigil at naglakas loob na hindi tumawa. Sinulyapan niya si Julius Reed. Paanong ang kanyang asawa ay biglang naging matapang, kahit na makipag-usap pabalik sa Knox Ridge. Dati, hindi siya lumalaban kapag tinamaan, ni sumasagot kapag pinapagalitan. Sinasabi ko ang mga katotohanan. Kung hindi, paano mo ito ipapaliwanag? Nagkibit balikat si Julius Reed, walang takot na sumagot. Ikaw. Sa sobrang galit ni Knox Ridge ay nanginginig ang lahat, ngunit hindi siya makaisip ng isang sagot. Tama na. Aayusin natin ang account na ito mamaya, huwag ipagpaliban ang mahahalagang bagay. Naiinip na tumingin si Burl Radcliffe sa kanyang relo, nangako kami na nasa restaurant kami ng 9, at anong oras na ngayon? Anong restaurant? Lalabas ka para kumain? Tanong ni Kella Radcliffe. Bumalik na ang anak ng Tito Ridge mo, si Radley Ridge, at inimbitahan niya ang pamilya namin sa labas para sa hapunan. Nakatakda ito ngayong alas 9 ng gabi. Sumama ka sa amin.
Kinuha ni Burl Radcliffe ang mga susi ng sasakyan ng Passat mula sa coffee table at sinabi kay Julius Reed, manatili ka muna sa bahay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 27, ang nabubuhay sa isang babae isa. Hindi ako pupunta. Napailing si Kela Radcliffe, biglang namutla ang kanyang kutis. Medyo masama ang pakiramdam ko ngayon, matutulog na ulit ako. Pagkasabi nun ay dumiretso na siya sa sarili niyang kwarto. Kela Radcliffe, huminto ka dyan. Sumigaw si Knox Ridge, lumakad palapit kay Kela Radcliffe, at mapait na sinabi, kakauwi lang ni Radley Ridge mula sa ibang bansa, at ang unang bagay na gusto niyang gawin ay imbitahan ang pamilya natin sa hapunan. Hindi ba pwedeng maging maunawain ka? Siya ang nag-imbita sa iyo, hindi ako. Kung gusto mong pumunta, pagkatapos ay pumunta, ngunit hindi ako pupunta. Ito ang unang pagkakataon na naging matigas ang ulo ni Kela Radcliffe. Ang kanyang saloobin ay pambihirang matatag, na walang puwang para sa talakayan. Kela Radcliffe, tumigas na ba ang iyong mga pakpak? Sinasabi ko sa iyo, ngayon ay pupunta ka sa gusto mo o hindi. Kung hindi, umalis ka sa bahay na ito. Itinuro ni Knox Ridge ang pinto at nagmura, at Julius Reed, lumabas kayong dalawa. Kela, huwag mong galitin si Mama, tara na. Si Julius Reed, nang makita ang sitwasyon, ay hindi gustong magkaroon ng labis na hidwaan si Kela Radcliffe sa kanyang ina. Kung gusto mong pumunta ako, sasama sa akin si Julius. Kung hindi, kalimutan mo na. Kung hindi mo kami tatanggapin, aalis ako sa pamilyang ito ngayon din. Hinarap ni Kela Radcliffe si Knox Ridge na may determinadong tingin sa kanyang mga mata. Tara, sabay na tayo. Tumanggo si Burl Radcliffe, na sinenyasan ang Knox Ridge na makipagkompromiso. Fine. Mas mabuting tuparin mo ang iyong salita. Huwag kang maglakas loob na kunin ang aming sasakyan. Nanunuya si Knox Ridge, punong-puno ng disdain ang titig nito nang tumingin kay Julius Reed. Walang nagbibigay sa kanya ng pera para sa isang taxi, kung kaya mo, maglakad ka doon. Maglalakad kami ni Julius, hindi na namin dadalhin ang sasakyan mo. Tumingin si Kela Radcliffe sa Knox Ridge at malamig na nagtanong, ang lugar. Asher Wind Restaurant, tawagan mo ako pagdating mo. Sinaman ng tingin ni Knox Ridge si Julius Reed at umalis kasama si Burl Radcliffe. Pagkaalis nila, lumingon si Julius Reed kay Kela Radcliffe at nagtanong, ano ang nangyayari? Mukhang ayaw mo talaga dito. Sa sandaling matapos magsalita si Knox Ridge kanina, si Kela Radcliffe ay halatang nabalisa. Maliwanag, hindi niya gusto ang taong ito na kilala bilang Radley Ridge. Julius, huwag kang magalit sa sasabihin ko. Napakagatlabi si Kela Radcliffe at nakayukong nagsalita, the Ridge family. At ang aming pamilya ay matagal nang magkaibigan, at sa loob ng maraming taon ang aming mga magulang ay nagsisikap na ayusin kami. Nag-abroad si Radley Ridge para mag-aral 5 years ago at ngayon lang yata siya nakabalik. Habang nagsasalita siya, mas tumahimik ang boses niya, na para bang may ginawa siyang pagtataksil kay Julius Reed. Nagustuhan mo na ba siya? Tanong ni Julius Reed, ikiling ang ulo. Mabilis na itinaas ni Kela Radcliffe ang isang kamay, I swear, I absolutely never liked him. Kung gayon, ano ang dapat kong ikagalit? Marahang kinurot ni Julius Reed ang kanyang pisngi at ngumiti, kung may mag-alok ng pagkain, sayang kung hindi pumunta. Jerk, banibuli mo ako. Si Kela Radcliffe ay wala pang nang ahas na kurutin ang kanyang mukha. Ikaw ang asawa ko, sino pa ang ibubuli ko kundi ikaw? Hinayla siya ni Julius Reed sa kanyang yakap. Sa sandaling iyon, medyo naging mabilis ang paghinga ni Kela Radcliffe. 3 taon nang magkasama ang dalawa, ngunit ito ang unang pagkakataon na naging ganoon ka-intimate. Huwag mong isipin na maaari mong pagsamantalahan ako. Pagkalipas ng 5 minuto, kumalas si Kela Radcliffe sa mga braso ni Julius Reed at, namumula, tumakbo palabas ng bahay. Julius, hindi ka ba nagseselos? Tanong ni Kela Radcliffe na namumula ang mukha habang nakaupo sa passenger seat. Ang pag-imbita ni Radley Ridge sa aking mga magulang para sa hapunan ay tiyak na hindi maganda. Medyo tiwala ako sa sarili kong asawa. Pero kung may maglalakas loob na kumilos sa iyo, sisiguraduhin kong hindi niya makikilala ang sarili niyang ina pagkatapos kong gawin siya. Si Julius Reed ang nagmaneho ng Rolls-Royce, na may musikang rock na tumutugtog sa kotse.
Ang kantang ito ay may kasaysayan ng 40 o 50 taon, at noon, isa ito sa mga paborito niyang musika. Ang mga awit ay matagal nang pumanaw mula sa mundong ito, gayunpaman, siya ay nanatili ng eksakto tulad ng siya ay 40 o 50 taon bago, nang walang kaunting pagbabago. Ang Radley Ridge ay ang tipikal na nakangiting tigre, dapat kang mag-ingat. Isang babala ang ibinulong ni Kela Radcliffe, gayunpaman, gusto siya ng aking mga magulang, at tungkol sa isyong ito, natatakot ako na. Hindi niya natapos ang sasabihin niya dahil naintindihan naman nilang dalawa. Hindi nagtagal, dahan-daang huminto ang isang Rolls-Royce sa parking lot ng Asher Wind Restaurant. Ang Asher Wind Restaurant ay medyo sikat sa River City, isang high-class na western restaurant na kadalasang pinupuntahan ng mga may katayuan at mayayamang kabataan na nakikipag-date. Nagkataong may parking spot sa tabi ng pasot ng Burl Radcliffe, kaya ipinarada ni Julius Reed ang Rolls-Royce sa tabi nito. Habang nasa sasakyan pa sila ay nagpadala na ng WeChat message si Knox Ridge kaya dumiretso silang dalawa sa second floor. Ang Asher Wind Restaurant ay walang mga pribadong silid, tanging mga standalone na kristal na dining table. Kaya naman, nang makarating sila sa ikalawang palapag, nakita nila ang Knox Ridge at ang 5 pang tao. Kela Radcliffe. Sa isang sigaw, bumungad sa grupo ng 5 ang isang binata na nakasuot ng salamin. Radley Ridge yan, mag-ingat ka. Babala ni Kela Radcliffe sa mahinang boses. Gastos para kay Von, walang makakapag-take advantage sa akin. Binigyan siya ni Julius Reed ng isang magiliw na ngiti at humakbang patungo sa mesa. Kela Radcliffe, ilang taon na ang nakalipas, at lalo kang gumanda. Pagkaupo, nanatiling nakatutok ang mga mata ni Radley Ridge kay Kela Radcliffe. Kanina lang binanggit ng tita mo na sumakay kayong dalawa ng taxi, sisunduan na sana kita. Paanong ang isang taong kasing hilig mong sumakay ng taxi? Ipinakita ni Radley Ridge ang kanyang mga susi ng kotse sa Mercedes, sinadya man o hindi. Sa kabuuan, hindi man lang niya sinulyapan si Julius Reed. Tama, pagkabalik mismo ng ating Radley sa bansa, hindi niya napigil ang magsalita na makita ka. Tumingin si Mother Ridge kay Kela Radcliffe na parang nakatingin sa kanyang manugang. Kayong dalawa ay childhood sweethearts, sayang lang at nag-abroad si Radley para sa kanyang pag-aaral, nawawalan ng pagkakataon. Umiling si Father Ridge na may hitsura ng panghihinayang. Walang problema, walang problema. Ang mahalaga ay bumalik siya. Nakangiting sabi ni Knox Ridge, basta nakabalik siya, okay na. Nang marinig ang kanyang mga salita, nagliwanag ang mga mata ni Radley Ridge, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay napangiti. Oh, Kela Radcliffe, hindi mo pa kami pinapakilala, ito na. Inayos ni Radley Ridge ang kanyang salamin sa tungki ng kanyang ilong at tumingin kay Julius Reed na may pakunwaring ngiti. Siya ay partikular na nabalisa matapos malaman na si Kela Radcliffe ay nagpakasal. Gayunpaman, matapos malaman na ang kanilang kasal ay nasa pangalan lamang, umaasa si Radley Ridge na muling pasiglahin ang relasyon. Pagtingin sa kanya ng ganito, baka siya ang driver ni Kela Radcliffe, di ba? After all, since Kela Radcliffe became the project manager, it stands to reason na dapat may driver siya. Tinansya ni Mother Ridge si Julius Reed nang may pang-aalipusta at mahinang ngumuso. Maliwanag, nabanggit lang ni Knox Ridge si Kela Radcliffe na na-promote sa project manager, kung hindi, paano nalaman ni Mother Ridge? Siya ang asawa ko. Nagdilim ang mukha ni Kela Radcliffe, at talagang gusto niyang bumangon at umalis, mapahamak ang kagalang-galang. Nako, kaya ikaw ang sikat na asawa ni Kela Radcliffe. Pagbalik ko, narinig ko na ang lahat tungkol sa iyo. Tumayo si Radley Ridge, nag-aalok ng kanyang kamay na may pagkukunwari, pwede ko bang itanong kung saan ka nagtatrabaho, kuya? Sa bahay, nabubuhay sa asawa ko. Nakangiting tugon ni Julius Reed, tumayo, at mariing nakipagkamay kay Radley Ridge ng may lakas. Napasigaw si Radley Ridge sa sakit, pagkatapos ay mabilis na napagtanto na nawala siya sa kanyang katinuan. Pasensya na, ako. Ngayon lang ako nakaramdam ng pananakit ng tiyan, kailangan kong gumamit ng banyo. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at naglakad patungo sa banyo. Medyo naging awkward ang atmosphere. Bagamat gustong kutsain at kutsain ng lahat si Julius Reed, tahasan niyang inamin na nabubuhay siya sa kanyang asawa, kaya ano pa ang masasabi nila? Brother Snake,
Bigyan mo ako ng pabor. Nang nasa banyo, nag-dial si Radley Ridge ng isang numero na may madilim na ekspresyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 28, may natitira bang alak sa lungguhit L? Pagkalabas ng banyo, nagniningning si Radley Ridge, isang ganap na kaibahan sa kanyang kilos ilang sandali lamang. Paumanhin, kakabalik ko lang sa bansa at baka nahihirapan akong mag-adjust. Tumingin siya kay Kela Radcliffe na may halong paghingi ng tawad, hindi nag-abala na itago ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Tumango si Kela Radcliffe, walang kamalay-malay na nakasandal kay Julius Reed. Ano ang mayroon ang lahat? Kinuha ni Radley Ridge ang menu, nagtanong ng malakas. Anak, hindi mo ba alam kung ano ang gustong kainin ni Kela? Umorder ka na lang ng paborito niya. Commandant si Mother Ridge, senyales kay Radley Ridge. Eksakto, lumaki kayong dalawa, kailangan pa ba kayong magtanong? Tumunog si Knox Ridge mula sa gilid. Kung hindi dahil kay Julius Reed out of nowhere, matagal na silang magkamag-anak ng Ridge family. Ngayon, habang tinitingnan niya si Radley Ridge, mas nasumpungan niya ito. Nang mabaling ang atensyon niya kay Julius Reed, lalo lang lumaki ang pagkairite niya. Kahit na ang isang tanga ay maiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng hapunan na ito ay halos isang bitag para kay Julius Reed. Tahimik na hinawakan ni Kela Radcliffe ang kanyang kamay ngunit napansin niyang hindi nagpakita ng galit si Julius Reed. Baka naman wala siyang pakialam sa akin. Mabilis na inalis ni Kela Radcliffe ang pag-iisip, na naantig pa rin sa deklarasyon ni Julius Reed sa Asher Percival, ang aking babae. Pero ngayon, todong ngiti ang asawa niya, na parang hindi talaga niya style. Radley, ngayong nakabalik ka na sa bansa, anong plano mo? Tumingin si Knox Ridge kay Radley Ridge ng may pagmamahal, habang ang isang biyenan ay titingnan ang kanyang manugang. Tita, maraming mga dayuhang kumpanya ang tumawag sa akin, umaasa na maaari akong sumali sa kanila bilang isang executive. Ngunit mas gusto kong manatili sa Gonzales City. Ang ilang milyong US dollars sa taunang sweldo ay hindi gaanong ibig sabihin, ang pinakamahalaga ay nasa parehong lungsod ng Kela. Pagkasabi noon, itinaas ni Radley Ridge ang kanyang red wine glass patungo kay Kela Radcliffe at sinabing, para ipagdiwang ang aming pinakahihintay na muling pagsasama, tagay. Cheers! Itinaas ng lahat ang kanilang baso at uminom. Todong ngiti din si Julius Reed, buong pusong kumakain at umiinom sa gilid. Isinilang lang na talunan, natural na kutong. Sa pagmamasid sa gawin ni Julius Reed, ang mga labi ni Radley Ridge ay pumulupot sa malamig na pagngisi. Siya ay bahagyang nangangamba noong una, ngunit ngayon, siya ay lubos na walang hiya. Kuya Reed, hindi masyadong masarap ang alak na ito, sa tingin mo ba hindi mapapansin ni Kela? Pinaikot-ikot ni Julius Reed ang kanyang baso ng alak, casual na sinabi, ang isang bote na tulad nito ay hindi nagkakahalaga ng higit sa ilang libong yuan sa labas. Kuya Reed, kumikita ka ng 1,000,000 sa isang taon, at ito ang alak na kasama mo sa pagdiriwang. Sa sandaling natapos ni Julius Reed ang kanyang pangungusap, nagbago agad ang kutis ni Radley Ridge. Ang alak ay talagang hindi espesyal, ngunit hindi rin ito mura, nagkakahalaga ng 5,000 yuan bawat bote. Para sa mga ordinaryong tao, ito ay itinuturing na napakamahal. Ngunit nabanggit na lamang ang kanyang $1,000,000 na sweldo, ang pag-inom ng alak na ito ay tila hindi nararapat. Lalo na kung tinawag siya sa harap ni Kela Radcliffe. Ito ay isang suntok sa kanyang imahe. Sorry, naging pabaya sa akin iyon. Mabilis na nabawi ni Radley Ridge ang kanyang ngiti at, sa isang pagtitik ng kanyang mga daliri, sinabi sa waiter, dalhan mo ako ng 2 bote ng Petres, ang mga mahal. Sir, 80,000 ang isang bote, sigurado ka ba? Kinumpirma ng waiter na may hawak na menu. Tumango si Radley Ridge, may kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mukha. Pero sa loob-loob niya, nagdurugo na siya ng pera. 16,000, kahit para sa kanya, ay hindi isang maliit na halaga, lalo na para sa 2 bote lamang ng alak. Ngunit para kay Kela, sulit ang lahat. Julius Reed, pumunta ka dito para mag-freeload at may lakas pa rin ng loob na pamuna. Umalis ka na. Ang mukha ni Knox Ridge ay partikular na hindi kaaya-aya. Mula nang mabalitaan niya ang milyon-milyong sweldo ni Radley Ridge,
Hinamak niya hanggang sa buo ang kanyang walang kwentang manugang. Ang pamilya Ridge ay gumagastos ng 16,000 sa alak, habang si Julius Reed ay hindi man lang kumita ng 16 na dolyar. Kung si Kela Radcliffe ay nagpakasal kay Radley Ridge, ngayon ay maaari silang namumuhay ng mataas na buhay, ipinagmamalaki ito kahit saan sila pumunta. Why be like now, na lahat ay nagchichismisan sa likod kapag nababanggit ang kanilang manugang. Tita, tama si Kuya Reed, wala sa akin ang $160,000. Kung ihahambing kay Kela, ang pera ay isang makamundong pag-aari. Sa ibabaw, ang Radley Ridge ay lumilitaw na nagbibigay kay Julius Reed ng isang paraan, ngunit sa katotohanan, siya ay nagpapakita ng kanyang sariling kahusayan. Hindi nagtagal, 2 bote ng red wine ang dinala sa mesa. Ngunit bago pa makakilos ang ibang tao, diretsong kinuha ni Julius Reed ang isang bote at sinimulang lagok ito na parang tubig. Napatulala ang katabi niyang server na parang isang halimaw na nakatingin sa kanya. Hindi banggitin na ang alak na ito ay nagkaroon ng isang malakas na epekto, ngunit sino ang umiinom ng red wine ng ganoon? Paumanhin, lumaki ako sa isang nayon bilang isang bata, hindi gaanong sophisticado. Inilagay ni Julius Reed ang walang laman na bote sa mesa at pinunasan ang bibig gamit ang manggas. Para sa kanya, parang tubig ang lasa ng alak, maaaring mahalaga ito sa paningin ng iba, ngunit para kay Julius Reed, ito ay mas mababa. Noong unang panahon, uminom siya ng isang bote ng red wine sa karagatang Atlantiko, kahit na ito ay mula pa noong 1850s, ang bote na iyon ay nagkakahalaga ng mahigit $1,000,000 noong panahong iyon. Sa ngayon, ang presyo ay hindi maiisip. Napakahiya. Si Knox Ridge ay nagngangalit sa galit. Yung Julius Reed na yon, pumunta siya para lang ipahiya sila. Si Father Ridge at Mother Ridge ay tumingin din kay Julius Reed ng may pang-aalipusta, hindi gaanong iniisip ang bumpkin ng bansang ito. Huwag mag-alala. Sa palagay ko ay halos hindi nagkakaroon ng pagkakataon si Brother Reed na uminom ng ganoong alak, hindi ako takutol. Isang panunuya ang sumilay sa labi ni Radley Ridge. Habang ang iba ay kumilos ng ganito, mas masaya siya. Bagamat medyo masakit, maaaring ma-realize ni Kela kung gaano kawalang husay ang kanyang asawa at kung gaano siya kahusay kung ikukumpara. Sa pagsasamantala ng walang pumapansin, maingat na kinurot ni Julius Reed ang hita ni Kela at nag-type ng 2 karakter sa kanyang telepono, "Pag-alitan ako." Nagulat si Kela noong una, ngunit mabilis niyang naunawaan na gusto siya ni Julius Reed na kumilos. Hindi ba pwedeng magkaroon ka ng kaunting dignidad? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, magpigil ka. Tingnan mo si Radley Ridge, mas magaling siya sa'yo. Sabi ni Kela with a very unfriendly tone, her face stern. Ayos lang. Si Brother 12 ay walang karanasan sa mundo, ngunit siya ay tapat, at iyon ay isang kalidad din. Sa loob-loob ni Radley Ridge, tuwang-tuwa. Ngayong nagsalita si Kela ng ganito, pakiramdam niya ay malaki ang pagkakataon niya. Well, Radley, uminom ulit kasama si Kela. Si Knox Ridge, nang makita ang pagbabago ng ugali ni Kela, naisip na dumating ang kanyang anak at sabik na hamampas habang mainit ang plancha. Bago pumunta rito, nag-alala siya na si Kela ay masyadong matigas ang ulo at mamimiss niya ang isang natatanging lalaki tulad ni Radley Ridge. Ngunit tila walang batayan ang kanyang mga alalahanin. Lagi mo akong pinapagalitan. Ituloy mo yan, hihiwalayan kita. Kinuha ni Julius Reed ang isa pang bote ng red wine, itinaas ito, at sabay-sabay na ibinaba. Nagulat ang server na nakatayo. $160,000, nawala sa 2 lagok. Divorce then, divorce. Akala mo natatakot ako. Marahas na hinampas ni Kela ang kanyang kamay sa mesa na ikinagulat ni Julius Reed. Napaka-convincing ng kanyang asawa sa kanyang kilos. Nagpasya siyang hayaan si Kela na ituloy ang pag-arte sa industriya ng pelikula, siguradong magiging bituin siya. Kela, huwag kang magsalita ng may galit, mahal ka pa rin ni Kuya Reed. Bagamat sinubukan ni Radley Ridge ang kanyang makakaya na itago ito, hindi niya napigil ang matawa. Para siyang tinutulungan ng langit. Brother Ridge, may alak ka pa ba? Sumando si Julius Reed sa kanyang upuan, mukhang talo na. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 29, Pag-inom sa lungguhit L. Oo, syempre meron. Bagamat naramdaman ni Radley Ridge ang kurot,
Alam niyang magandang pagkakataon ang araw na ito. Hanggat nalasing niya si Julius Reed, mas matindi ang kanilang mga alitan. Dahil ang alak ay nagiging marahas sa mga tao, pinipilit silang ibuhos ang lahat ng mga salitang pinipigilan nila. Si Julius Reed ay nagtiis ng husto sa Radcliffe family sa nakalipas na 3 taon, at sa paghusga sa mga kaganapan ngayon, tila sisabog na siya. Waiter, magdala ka ng isa pa, 3 bote. Pinatigas ni Radley Ridge ang kanyang puso. Iniisip na walang sakit, walang pakinabang. Hindi lang ito usapan. 3 taon. Ang natamo ko simula ng ikasal sa iyo ay hirap at hirap. Araw-araw ang ibang babae ay namimili at bumibili ng pitaka, at ako. Kailangan kong pasanin ang bigat ng bahay na ito sa aking mga balikat. Habang sinasabi ito ni Keller Radcliffe, hindi niya maiwasang mapaiyak sa hinaing. Sumikip ang puso ni Julius Reed. Ang galing niya sa pag-arte, paano sila naging dalubhasa? To tell you the truth, matagal ko nang gustong makipagdiborsyo. Ano ang maibibigay mo sa akin? Kung mayroon kang kahit 1,000 ng kung ano ang mayroon si Radley Ridge, hindi ako magagalit. Kumikita siya ng 1,000,000 sa isang taon, sa pagmamaneho ng isang Mercedes. Kinuha ni Keller Radcliffe ang tisyo na iniabot sa kanya ni Radley Ridge, pinunasan ang kanyang mga luha habang nangungulila, at ikaw. Sakay ng taxi ang kaya nating gawin ng magkasama. Sinama mo ba ako sa mga sine sa loob ng 3 taon na kasal natin? Naranasan mo na bang mag-shopping kasama ako? Bastos ka. Hindi ka makatao. Pagkasabi nito, ilang beses na sinuntok ni Keller Radcliffe ang dibdib ni Julius Reed. Habang mas nakikinig si Julius Reed, mas naramdaman niyang may mali, may sariling motibo si Keller Radcliffe, sinasamantala ang pagkakataong suwayan siya. Maghintay ka hanggang sa makabalik tayo, ipapakita ko sa iyo. Bagamat naisip niya ito, sumigaw siya, magwala ka. Matagal na akong may sakit na makita ka. 3 taon ng kasal, at hindi mo man lang ako hahayaang hawakan ka. Tapos na ako sa kasal na ito sa pangalan lang. Sino ka sa tingin mo? Kahit na ang mga babae sa ilalim ng tulay na naniningil ng 30 bucks ay mas mabuti kaysa sa iyo. Kung mayroon akong pera, mas gusto kong mabuhay sa ilalim ng tulay. Nagkunwaring lasing si Julius Reed, lumabo ang pagsasalita. Nang makita ang tumitinding pagtatalo, tatayo na sana si Burl Radcliffe nang pigilan siya ni Knox Ridge. Hayaan mo silang lumaban. Kapag tapos na sila, magiging manugang natin si Radley. Matapos marinig ang paliwanag ng asawa, biglang naintindihan ni Burl Radcliffe. Itinago rin ng mga magulang ni Radley Ridge ang kanilang mga ngiti sa mga labi, natutuwang masaksihan ang kaguluhan. Ang pinakamasaya sa kanila ay si Radley Ridge mismo, lahat ng narinig niya tungkol sa kanila ay totoo. Ang kasal sa pagitan ni Keller Radcliffe at Julius Reed ay umiral sa pangalan lamang, kahit 3 taon ng kasal, nanatili siyang birhen. Kuya Reed, lasing ka na. Paano mo nasabi ang mga ganyang bagay? Si Keller Radcliffe ang pinakanamumukuntanging babae sa mundo. Walang katapusan ang hanay ng mga lalaking humahabol sa kanya. Kung hindi mo siya pinahalagahan, baka pumasok na lang ako. Bagamat sinabi ito ni Radley Ridge habang hinihimok siyang uminom, itinulak niya ang 3 bote ng Petres kay Julius Reed. At ang mga salitang binigkas niya ay totoong mula sa kanyang puso. Gusto mo siya, tapos pakasalan mo siya. Walang patawad si Julius Reed nang iangat niya ang isang bote ng Petres at sabay-sabay na tinapos ito. Matapos ang 3 bote ng red wine ay namula rin ang mukha niya. May 2 pang bote na naiwan sa mesa. Matagal ko nang alam na nasa puso kanya. Hindi lang isang beses niyang tinawag ang pangalan mo sa kanyang pagtulog. Ngayon, sabihin mo sa akin, anong klaseng kaawa-awang asawa ang ginagawa niyan sa akin? Kinabog ni Julius Reed ang kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay nakaukit sa walang katapusang sakit. Paano kung tawagin ko ang pangalan niya? Isa siyang overseas attorney, kumikita ng 1,000,000 sa isang taon. Ano ang mayroon ka? Sasabihin ko sa iyo ang totoo, sa simula, ginamit kita bilang isang kalasag, naghihintay sa pagbabalik ni Radley Ridge. Mas lalong sumigaw si Keller Radcliffe, mas lalo siyang nagalit. This time, galit na talaga siya. Hindi siya nagsasalita sa kanyang pagtulog, ang bastard na iyon ay naglakas loob na akusahan siya ng pagtawag sa pangalan ng iba. Bastos ka. Mabangis na pinilipit ni Keller Radcliffe ang braso ni Julius Reed.
Ang lakas ng twist niya kaya nakaka-distress na panoorin si Radley Ridge. Ngunit sa loob, siya ay labis na nasasabik. Tinawag ni Keller Radcliffe ang kanyang pangalan sa kanyang pagtulog, hindi lang isang beses. Huminga ng malalim si Radley Ridge, pilit na kinakalma ang sarili. Biglang dumating ang kaligayahan. Kuya Reed, uminom ka. Nadama niya na ang 400,000 dolyar na alak ay nagkakahalaga ng bawat sentimos. Hindi lamang nito pinagaan ang kanilang alitan, kundi naging daan din ito para sa kanyang sariling kapalaran. Sa sandaling ito, pinagpapantasyahan na ni Radley Ridge ang eksena ng pagkapanalo sa puso ng dilag. Higit pa rito, tinawag pa niya ang Flower Snake, na naghahanda na magsagawa ng Hero Saving the Beauty Act sa ilang sandali upang gawing mas kaawa-awa si Julius Reed, na nagpapakita ng kanyang sariling mga kakayahan. Kuya Reed, mabuting tao ka. Kinuha ni Julius Reed ang red wine at ininom iyon. Nitong nakaraang 3 taon, nabuhay ako ng mas masahol pa sa isang aso. The hell with being the unwanted son-in-law. Simula bukas, gusto kong maging malaya. Malabo ang mga mata ni Julius Reed, at tila lasing na siya. Kung mahirap, uminom pa. Tumingin si Radley Ridge kay Keller Radcliffe, na tuwang-tuwang sinabi, hindi ko inaasahan na pagkaraan ng maraming taon, mananatili pa rin ako sa puso mo. Ilang taon na ang nakalilipas, bago siya pumunta sa ibang bansa para mag-aral, hinabol niya si Keller Radcliffe. Ngunit marahan siyang tinanggihan. Sa pagkakataong ito, nang bumalik siya sa bansa, wala siyang gaanong pag-asa, ngunit sino ang makakaalam, na ngayon ay magkakaroon siya ng hindi inaasahang kagalakan. Ang Knox Ridge ay mas mahiyain. Mr. Radcliffe, kung hindi mo hinayaang dumating si Julius Reed, magiging maayos kaya ito. Hinihiling talaga ng bastos na ito. Nag-aalala pa rin ako na baka may soft spot si Keller Radcliffe para sa kanya, ngunit sa kaguluhan ngayon, tuluyan na nitong nalantad ang kanyang walang kwentang pagkatao. Asawa, ang galing mo talaga. Itinaas ni Burl Radcliffe ang kanyang hinlalaki, puno ng paghanga sa kanyang mga mata. Kung maaari silang magkaroon ng manugang na tulad ni Radley Ridge, madyay gising sila na tumatawa sa kanilang mga panaginip. Gayunpaman, ang hindi alam ng mag-asawa ay kung ikukumpara kay Julius Reed, ang Radley Ridge ay parang isang maliit na alikabok sa universo. Kuya, may alak pa ba? Sigaw ni Julius Reed matapos inumin ang huling bote ng alak. 100% vision without surgery. Here's an effective method. Young millionaire from Cebu City tells how she got rich. Ganyan kalasing. Umuwi ka na. Huwag mong ipahiya ang sarili mo dito. Ang 2 bagay na pinakaayaw ko sa buhay ko ay mga walang kwentang lalaki at lasing. At ikaw ang pinakamasama sa kanilang 2. Sigaw ni Keller Radcliffe. Ngayon ay naunawaan na niya na ang kanyang asawa ay nagbabalak na dayin si Radley Ridge mula sa isang kayamanan. Gusto niyang tumawa pero pinipigilan lang niya habang kailangan niyang ipakita ang galit sa mukha niya. Walang problema. Kung gusto ni Kuya Reed na uminom, ako, si Yannick Ridge, ang bahala. Pinatibay ni Radley Ridge ang kanyang puso at sumigaw sa waiter, dalhan mo pa ako ng 3 bote. Radley, 80,000 ang isang bote. Mahinang paalala ni Mother Ridge sa gilid. Ang 8 bote ay 640,000, walang maliit na halaga. Kahit na may taunang sweldo na 1,000,000, ang pagkain na ito ay kumonsumo ng kalahating taon na sahod. Walang problema. Ang pera, para sa akin, ay numero lang. Pinutol ni Radley Ridge ang kanyang ina, sinabihan ang waiter, dalhin mo sila kaagad. Nasaktan din siya, ngunit kung maaari nitong palakihin ang alitan sa pagitan ng 2 hanggang sa punto ng hiwalayan, ito ay lubos na sulit. Nasa masakit na kagalakan ngayon si Radley Ridge. Tingnan mo ang Radley Ridge doon, gumagastos ng daan-daang libo na parang wala lang. Bakit kailangan kong magdusa kasama ka? Nagpatuloy si Keller Radcliffe sa pagpuri mula sa gilid, na nagpapataas ng hormones ng Radley Ridge. Excuse me, kailangan kong gumamit ng banyo. Noon lang, nag-vibrate ang telepono ni Radley Ridge, dumating na si Flower Snake. Kumain na kayo, babalik ako agad. Pagkasabi nun ay dumiretso na siya sa restroom. Bago umalis, tiningnan ni Radley Ridge si Julius Reed. Ininom mo ang aking daan-daang libo, ngayon maghintay para sa iyong paghihirap. Kapag kumilos si Flower Snake, walang magandang mangyayari.
Bahagya pang umalis si Radley Ridge nang pumasok si Flower Snake mula sa likuran. May bitbit siyang baso ng red wine, kunwaring casual na naglalakad lampasan si Julius Reed. Habang naglalakad siya sa ulo ni Julius Reed, bahagyang ikiling ni Flower Snake ang salamin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 30, nawala ang pagkilos sa lungguhit L. Ang mga aksyon ng Flower Snake ay lubos na natural, na walang pahiwatig ng premeditation. Ayon sa orihinal na plano, kapag natapon na ang red wine sa ulo ni Julius Reed, hindi maiiwasang magkaroon ng alitan. Nasa likuran niya mismo ang ilang mga kampan ng Flower Snake, handang kumilos sakaling magkaroon ng salungatan. Sa sandaling iyon, papasok si Radley Ridge bilang tagapamagitan, nahihilingin kay Julius Reed na yumuko at humingi ng tawad. Perpektong isinulat ang script, tinitiyak hindi lamang ang kahihiyan ni Julius Reed kundi isang pagkakataon din para sa Flower Snake na ipakita ang kanyang lakas kay Kela Radcliffe. Gayunpaman, sa sandaling umalis ang baso ng alak sa kanyang kamay, si Julius Reed, na halos makomatose dahil sa kalasinggan, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Bahagya siyang gumalaw, ang kanang kamay ay bumaril. Ang baso ng pulang alak, mga sentimetro lamang mula sa kanyang ulo, ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Julius Reed. "Bro, sorry about that," nadulas yung baso, sabi ni Flower Snake na may awkward na ngiti. Gayunpaman, habang nakatingin siya sa likuran ni Julius Reed, hindi niya maalis ang pakiramdam ng pagiging pamilyar, kahit na hindi niya matukoy kung saan niya ito nakita noon. Ngunit ang kasanayan lamang kung saan nahuli ang baso ay pinilit na mapansin ng Flower Snake. Ang impormasyon mula sa Radley Ridge ay may depekto. Ang lalaki ay isang practitioner. Si Flower Snake ay gumawa ng senadoryas sa kanyang likuran, at agad silang pinalibutan ng ilang mga kasambahay na nakatago sa restaurant. "Huwag mag-alala, salamat sa alak," sabi ni Julius Reed, pinagpag ang wine glass at humigop ng mahina. Puff! Sa sumunod na segundo, lahat ng red wine sa kanyang bibig ay nag-spray sa mukha ni Flower Snake. "Ito ay medyo hindi ka nais na inumin, pasensya na," sabi ni Julius Reed habang lumingon siya, ang kanyang mukha ay puno ng panunuya. "Hinihingi mo talaga." Ang mga underlings ay sinisingil pasulong, ang kanilang mga mata ay puno ng banta. Inutusan silang magwelga muna kung sakaling magkaroon ng hidwaan. "Fuck, ikaw ngayon." Ang Flower Snake ay nangingibabaw sa lugar na ito sa loob ng maraming taon, at walang sino man ang nangahas na gumawa ng gulo dito. Ngunit nang malinaw niyang makita ang mukha ni Julius Reed, isang panginginig ang bumalot sa kanya. Ang mga salita sa dulo ng kanyang dila ay biglang napalunok pabalik. Ang mga pangyayaring naganap noong hapong iyon sa Asher Percival ay isang bagay na hindi malilimutan ng Flower Snake, kahit na maging abo siya. Sa isang iglap, nablangko ang isip ni Flower Snake. Anong nangyayari? Medyo natulala ang apat na matanda sa biglaang pangyayari. "Kayong mga hoodlums, tumigil kayo sa paggawa ng gulo dito." Si Father Ridge, isang negosyante, ay naglalayong sugpuin ang mga hooligan sa kanyang mga salita. Ang pag-aayos ni Radley Ridge sa Flower Snake para maglaro ay isang bagay na hindi alam ni Father Ridge. "Tama na yan. Itigil mo na yang hooligan mo dito." Nang makitang nagsalita si Father Ridge, tumunog din si Knox Ridge mula sa gilid. Sa pagkakaroon ng Radley Ridge, nadama ng lahat ang lubos na tiwala. Ang mga hoodlum ay nagkaroon ng kanilang mga order, hindi pinapansin ang lahat at nakatuon lamang sa paghagupit kay Julius Reed. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, kailangan lang nilang tumutok sa paghampas kay Julius Reed. Hindi nila pinansin ang iba at itinaas ang kanilang mga manggas, patungo kay Julius Reed. Si Radley Ridge, na nagtatago sa banyo, ay tahimik na pinagmamasdan ang lahat mula sa malayo. Makikialam lang siya kapag sapat nang nabugbog si Julius Reed. Si Flower Snake ay kapatid ng kanyang kaibigan, at nagkita ang dalawa sa inuman matapos bumalik sa bansa si Flower Snake. Hindi inaasahan ng Radley Ridge na ang Flower Snake ay magagamit ng ganoon kaga. Ang pag-iisip na si Julius Reed ay lumuhad pagkatapos ng pambubugbog ay nagdulot ng palihim na kilig sa puso ni Radley Ridge. Alam ni Flower Snake na nagdulot siya ng malaking problema. Mula nang mangyari ang hapong iyon ay hindi pa rin natatag ang kanyang puso. Gayunpaman, ang kanyang gang ng mga hoodlum ay walang ideya tungkol sa sitwasyon. "Hinihingi mo talaga,
Dare to spray our brother. I dismantle ka namin ngayon. Gusto ko talagang makita kung gaano ka kaya. Bago pa matapos ang lalaki, marahas na hinawakan ni Flower Snake ang braso niya mula sa likod, at itinapon siya palayo. Kuya, smack. Ang isa pang hoodlum ay hindi man lang naintindihan ang nangyayari nang siya rin ay sinampal ng Flower Snake. Bro, tungkol saan ito? Lahat ay natulala. Ang tugon ng Flower Snake ay ganap na lumampas sa kanilang mga inaasahan. Walang pakialam si Flower Snake tungkol doon. Nakatayo siya sa harap ni Julius Reed na parang batang nakagawa ng mali, nanginginig ang kanyang mga binti na hindi mapigilan. Ang pagkakasala sa isang kaibigan ni Aaron Jackson ay nangangahulugan na kahit 10 buhay ay hindi mangyayari. Sapat na para iligtas siya. Alam mo na ang gagawin ngayon. Casual na kinalikot ni Julius Reed ang baso ng alak sa mesa, walang pakialam na nagtatanong. Nakuha ko. Patuloy na tumatango-tango si Flower Snake, sinumpa si Radley Ridge ng hindi mabilang na beses sa kanyang puso. Itong anak na ta, sinusubukan niya akong patayin. Anong pinagbubulungan niyong dalawa? Oo naman, wala ni isa sa inyo ang magaling. Si Father Ridge, nang makita si Julius na nagsasalita sa mababang tono, ay ipinalagay na magkakilala ang dalawa. Pinakamuhian niya ang mga hindi edukadong hoodlum na ito at hindi niya itinago sa tono niya ang paghamak. Anong kalokohan ang sinabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Flower Snake nang hawakan ng isang kamay si Father Ridge sa kwelyo. Binabalaan kita. Restaurant ito. Sapat na ang takot ni Mother Ridge sa biglaang pangyayaring ito. Bilang mga negosyante, hindi sila sanay sa mga ganitong bagay at agad silang nagpanik. Eksakto. Tumawag na kami ng pulis. Bagamat nanginginig sa takot si Father Ridge, matigas pa rin siyang magsalita. Pagkatapos subukan ito, kumuha ng tinidor si Flower Snake sa mesa at idiniin ito sa lalamunan ni Father Ridge. Huwag kang magulo. Ibibigay namin ang lahat ng gusto mo. Si Mother Ridge, nang makita ang kabilang partido na may hawak na kutsilyo, ay natarante at hindi alam kung ano ang gagawin. Bigla niyang binuksan ang kanyang pitaka at naglabas ng isang stack ng pera. Bibigyan ka namin ng pera, hayaan mo muna siya. Sa mga araw na ito ay tungkol sa pera, at hindi niya gustong mapahamak ang kanyang asawa sa anumang paraan. Kunin mo ang pera mo at mawala ka. Sinampal ni Flower Snake ang pera sa kamay ni Mother Ridge, ikinalat ito sa hangin. Lumipat ang mga mata niya na para bang may magandang ideya. Hindi ba sinubukan ni Radley Ridge na gawing mahirap ang mga bagay para kay Julius? Kaya niyang paikutan ang mga lamesa at patikman si Radley ng sarili niyang gamot. Kung natuwa si Julius, baka mas kaunti ang paghihirap niya. Sa pag-iisip nito, nang hindi na nag-abala pa, hinampos niya si Father Ridge sa mukha. Smack! Sa malutong na tunog, ipinadala si Father Ridge sa buong pasilyo ng restaurant. Inilabas ni Flower Snake ang lahat para magpakitang gilas sa harap ni Julius. Boss, may laban dito. Mabilis na tumayo si Mother Ridge at tumakbo para tingnan ang mga sugat ni Father Ridge. Dahil sa malakas na suntok, namamaga ang isang bahagi ng mukha ni Father Ridge, at umaagos ang dugo sa bibig. Anong nangyayari dito? Dumating ang manager ng restaurant kasama ang ilang security guard. Itong lalaking ito dito, sinaktan niya ang asawa ko at nagdulot ng malubhang pinsala sa restaurant mo. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag ngayon. Nakita ni Mother Ridge ang security na paparating at agad na naging mapilit. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, hintayin mong magsara ang restaurant mo. Pababa, itinuring silang matataas na uri, na may mga ari-arian na nagkakahalaga ng 10-10 milyon sa bahay, na ginagamit sa pangangibabaw ng mga tao sa paligid, hindi pa nila nahaharap sa ganoong sitwasyon. Oo, anong nangyayari sa restaurant na ito? Nagpapasok ng kahit anong uri ng tao. Nang makitang nagalit si Mother Ridge, nakiisa si Knox Ridge upang pukawin ang mga bagay-bagay. Fatso Declan, kung ayaw mo ng gulo, you better stay the hell away from me. Kinawayan ni Flower Snake ang kanyang kamay, at agad na pumasok ang kanyang mga cronies. Ipapaliwanag ko ito sa iyong boss, sabi niya. Kuya Ahas, ito. Tumayo si Declan Martin, hindi sigurado kung ano ang susunod na gagawin. Ang may-ari ng restaurant at Flower Snake ay may ilang relasyon, kaya siya ay nasa isang mahirap na posisyon na nakatayo doon. Ano bang problema mo?
Magrereklamo ako. Nakita ni Mother Ridge na hindi kumikibo ang mga security guard at agad na nag-init ang ulo. Sis, huwag kang mag-alala. Makakamit ko ang hustisya para sa iyo. Tinapik ni Knox Ridge ang kanyang dibdib, tumayo, at akmang makikipagtalo kay Declan Martin. Pero, smack, bago pa siya makapagsalita, si Flower Snake, sa harap ng mga security guard, ay sinampal sa lupa si Mother Ridge. At sa mga mata niya, may buong intensyon na pumatay. Mga mangmang.